Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2361-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi namatay si Jackson matapos manampa sa panunumpa ng parusang kidlat na nagpapatunay sa katotohanan ng kanyang mga salita. Lahat, kasama na si Alvin at ang kanyang mga kasama, ay nakaramdam ng matinding takot. Kaya ba ng misteryosong tao na punitin ang isang bitek sa kawalan na mahigit 1,000 metro ang haba sa isang kumpas lang ng kanyang kamay? May isang taong tulad niya, tunay ngang parang Diyos. Tinitigan ni Alvin si Jackson at mahinang nagtanong, sino siya? Hindi ako sigurado kung sino siya. Mapait na ngumiti si Jackson habang umiiling. Gayunpaman, sigurado akong hindi siya taga-mundo. Siguro taga-Devata realm siya. Bukod pa rito, ang divine ability na aking natutunan ay nagmula rin sa kanya. Isang kaguluhan ang sumiklab nang marinig ng mga tao ang mga sinabi ni Jackson. Ang divine ability ng kilos ng Lord Sect Leader ay galing sa powerhouse ng Devata realm na kayang pumutol ng bitek sa kawalan na mahigit 1,000 metro ang haba. Hindi nakapagtataka na ang mga powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage ay hindi nakahabol kay Lord Sect Leader kahit na ang kanyang cultivation base ay nasa 8th form ng Saint Celestial Stage. Lumalabas na ang kanyang divine ability ay mula sa Devata realm. Makatuwiran na ngayon kung bakit ang divine ability ng kilos ng Lord Sect Leader ay mas mataas kaysa sa lahat ng divine abilities ng kilos sa Dao Martial Saint Land. Mukhang mali ako. Akala ko ang kilusang divine ability ay mula sa ating Fire Worship Sect. Pinag-usapan ito ng mga tao mula sa Fire Worship Sect. Natural lang na marami na silang narinig tungkol sa divine ability ng kanilang pinuno ng sect, ang kilusang divine ability na kinikilala bilang nangungunang divine ability sa Dao Martial Saint Land. Natigilan sila nang malaman nilang ang divine ability na ito ay mula sa Devata realm. Kamag-anak ba ng asawa ko ang lalaking iyon? Tanong ni Alvin sa mahinang boses. Hindi niya inakalang babanggitin ni Jackson ang lalaking iyon ng walang dahilan. Tama, tumango si Jackson habang sinabi sa akin ng maladyos na makapangyarihang iyon na pinsan siya ng babaeng santo noong nakaraang buhay nito. Pinsan. Tinaas ni Alvin ang isang kilay at agad na lumingon kay Kelly. Baka sa mukha ni Kelly ang gulat at kawalan ng paniniwala sa sandaling iyon. Halatang wala siyang alam tungkol dito. Nang malaman ni Alvin na ang makapangyarihang nilalang ay pinsan ni Kelly sa nakaraang buhay nito, bahagyang nabawasan ang tensyon sa mukha niya. Karamihan sa mga tao ay hindi naniniwala sa reinkarnasyon, ngunit naiiba siya dahil personal niya itong naranasan. Bukod dito, may kilala pa siyang isang taong 3 beses nang nagkatawang tao. Ang taong iyon ay ang Rebirth Martial Emperor na nakilala niya noong una siyang dumating sa mundong ito. Ang 3 Lives Rebirth technique na nilinang ng Rebirth Martial Emperor ay nagbigay daan sa kanya upang mabuhay ng 3 buhay. Gamit ang pamamaraang ito, maaari siyang magpatuloy sa paglilinang at lumago ng napakalakas. Sa kasamaang palad, pinili ng Rebirth Martial Emperor na ipanganak sa kasalukuyang katawan ni Alvin sa kanyang 3 muling pagsilang. Noong panahong iyon, ang kaluluwa ni Alvin na nagmula sa lupa ay sumakop na sa katawan. Dahil ang kaluluwa ni Alvin ay hindi nagmula sa kaharian na ito, ang Rebirth Martial Emperor ay nalipol ng tangkain niyang saktan ang kaluluwa ni Alvin. Dahil dito, naniniwala si Alvin sa reinkarnasyon. Bagamat sinabi ng lalaking iyon na pinsan siya ng Saint Girl sa nakaraang buhay nito, nakita ko ang matinding pagnanais na angkinan ang mga mata niya nang magsalita siya tungkol sa Saint Girl. Nang makahinga ng maluwag si Alvin, isa na namang bomba ang natira kay Jackson. Natatakot ako na ang relasyon niya sa Saint Girl sa nakaraang buhay nito ay hindi kasing simple ng pagiging magpinsan. Sa tingin ko ay gusto niya ito at malamang ay niligawan niya ito noon. Bahagyang natuwa siya nang magsalita ito. Malinaw na nasisiyahan siya sa pagkailang ni Alvin. Nagdilim ang ekspresyon ni Alvin. May gusto ba siya sa kanya? Bagamat alam ni Alvin na ang kasalukuyang Kelly ay walang kinalaman sa Kelly mula sa nakaraan, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkadismaya nang marinig niya na may gusto ang misteryosong makapangyarihang si Kelly. Pagkatapos, lumingon siya kay Jackson at nagtanong, kaya pumunta siya sa mundong kaharian para lang sabihin sa iyo ang mga bagay na ito.
Dahil alam niyang si Kelly ang reinkarnasyon ng kanyang pinsan, bakit hindi niya ito kinuha? Bakit niya ito hinayaan na manatili sa mundong kaharian? Naguluhan siya. Dahil pinsan ng lalaking iyon si Kelly at may pagmamahal siya rito, bakit hindi niya ito dinala palayo? Naitanong ko na ito sa kanya dati, sabi ni Jackson, gayunpaman, hindi niya ako sinagot. Hiniling lang niya na alagaan ko ang santang babae. Kapalit noon, ginantimpalaan niya ako. Bago siya umalis, sinabi niyang babalik siya para sa santang babae. Hindi ko alam kung sino siya o kung taga Devata Realm ba talaga siya. Gayunpaman, batay sa nakikita ko, tila hindi siya taga-rehiyong ito. Kahit halos 100 taon na ang lumipas, bakas pa rin sa mukha ni Jackson ang bahid ng takot nang magsalita siya tungkol sa maladyos na makapangyarihang iyon. Sinabi ba niya kung kailan siya babalik? Tanong ni Alvin sa mahinang boses habang ang kanyang mga mata ay kumikislap ng matindi. Hindi niya sinabi kung kailan eksakto. Sinabi lang niya na babalik siya sa loob ng 100 taon. Halos 100 taon na rin mula nang umalis siya, sagot ni Jackson. Iyon lang ba? Tanong ni Alvin, kalmado na ang tono niya ngayon. Nagulat si Jackson sa mabilis na pagbabago ng emosyon ni Alvin. Sabi ko, iyon lang ba ang alam mo tungkol sa lalaking iyon? Tanong muli ni Alvin. Oo, iyon lang ang alam ko. Tumanggaw si Jackson. Kung ganoon nga. Dahil binigyan mo ako ng mahalagang impormasyon, bibilisan ko na lang para sa iyo. Walang oras si Jackson para gumanti ng ang celestial origin energy ni Alvin na hinaluan ng Saint Origin ay biglang lumabas sa kanyang katawan na parang isang mabangis at maringal na dragon. Ikaw. Nagulat si Jackson nang maramdaman niya ang balak pumatay ni Alvin. Hindi niya inaasahan na aatakihin siya ni Alvin. Gayunpaman, siya pa rin ang sect leader ng Fire Worship Sect. Natural lang na mas mahusay ang kanyang reaksyon kaysa sa karamihan. Nang makabawi siya sa kanyang katinoan, mabilis niyang ginamit ang kanyang Saint Origin, ginamit ang kanyang movement na divine ability para makatakas. Isang ungol ang umalangaw-ngaw sa hangin. Bago pa man makagalaw si Jackson, isang napakalaki at lubhang nakakatakot na puwersa ang dumapo sa kanya at binalot siya na parang alon na humahampa sa kanya bago siya hinayla papunta sa dagat. Agad na napigilan ang kanyang Saint Origin. Kahit gaano niya ito piliting pakilyusan, nawalan ito ng saysay. Sa sandaling ito, naalala niya ang Four Tribulation Bodiless Celestial sa tabi ni Alvin. Isang alon ng kawalan ng pag-asa ang bumalot sa kanya. Paano ko siya makakalimutan? Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin ng ang puwersang pinakawala ni Alvin mula sa kanyang kamay ay dumapo kay Jackson na bihag. Dahil dito, walang kahirap-hirap na napatay ni Alvin si Jackson na walang iniwang bakas. Si Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect, isang makapangyarihang nilalang sa 9th form ng Saint Celestial Stage na nasa ika-4 na pwesto sa Supreme Saint Rankang ay namatay ng ganoon na lang. Natahimik ng husto ang buong lugar. Wala na silang nagawa kundi panoorin ang pagpatay sa kanilang pinuno ng sekta. Wala na silang magagawa. Hindi pa kasama rito ang wala silang oras para gumanti, kahit na gawin nila iyon, wala pa rin silang magagawa. Kung tutuusin, ang kanilang mga kalaban ay isang eminent celestial at isang Four Tribulation Bodiless Celestial. Matapos patayin si Jackson, itinaas ni Alvin ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Ang kanyang boses ay napakalakas, tila kayang yanijin ang langit, habang sumisigaw siya, Elder Hal. Nakikita mo ba ito? Napatay ko na si Jackson. Nakapaghiganti na ako sa iyo. Batay sa mga salita ni Alvin, sa wakas ay natuklasan ng mga tao mula sa Fire Worship Sect na pinatay ni Alvin ang pinuno ng kanilang sect para sa paghihiganti. Ang boses ni Alvin na umalangaw-ngaw sa buong lupain ng Fire Worship Sect, natural lang, ay nagdulot ng isa pang kaguluhan. Boses iyan ng Guardian Alvin. Sinabi ba niya na siya ang pumatay kay Jackson? Si Jackson ang Lord Sect Leader, di ba? Hindi ako makapaniwala. Pipinatay niya ang Lord Sect Leader. Siya ba talaga ang kahalili ng Fograin progeny ng Seven Absolute Sect? Kung siya nga talaga ang kahalili ng mga anak ng Fograin, ibig sabihin nito ay siya rin ang pinuno ng sekta ng 7 Absolute. Batay sa alitan sa pagitan ng ating sekta at ng 7 Absolute Sekta, natatakot ako na hindi niya tayo bibitawan.
Di ibig sabihin ba nito ay bubuwagan niya ang sekta natin at papatayin tayong lahat ngayong napatay na niya ang Lord Sect Leader. Samantala, ang mga taong nakasaksi sa pagpatay ni Alvin kay Jackson ay sa wakas ay nakabawi na sa kanilang katinoan. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at gulat habang nakatingin sila kay Alvin. 2,362 Matapos masaksihan ang pagkamatay ni Jackson, ang pinuno ng sekta ng pagsamba sa apoy, lahat ng tao sa sekta, kasama na ang mga tagapangalaga, ay nag-aalalang tumingin kay Alvin. Lahat sila ay same time na nagdarasal na sana'y hindi siya ang kahalili ng mga anak ng ulap at ng pinuno ng sekta ng 7 absolute. Batay sa alitan sa pagitan ng sekta at ng 7 absolute sekta, walang paraan para palayain niya sila kung siya talaga ang kahalili ng mga anak ng ulap at ng pinuno ng sekta ng 7 absolute. Matagal na natahimik ang buong lugar. Walang nangahas na magsalita dahil hindi nagsalita si Alvin. Maya-maya, bigla niyang sinabi habang nakatingin ang lahat, mula ngayon, si Brianna ang bagong pinuno ng sekta ng pagsamba sa apoy. Diretsahan niyang itinalaga ang kapatid ng kanyang asawa, si Brianna, bilang pinuno ng sekta ng pagsamba sa apoy. Ako. Natigilan si Brianna. Agad na nalipat ang atensyon ng lahat kay Brianna sa sandaling ito. Nagpatuloy si Alvin sa pagsasabing, kung mayroon man sa inyo na ayaw o may anumang pagtutol, maaari kayong magsalita. Ayaw. Pagtutol. Nakaramdam ng hinanakit ang mga tao mula sa fire worship sect nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Maglalakas loob ba silang tumutol sa kanyang desisyon kung personal nilang nasaksihan ang kanyang lakas at ang lakas ng Fourth Tribulation Bodiless Celestial? Nang makitang nanatiling tahimik ang lahat, walang pakialam na sinabi ni Alvin, mukhang wala ni isa sa inyo ang may pagtutol. Dahil ganoon nga, opisyal na ngayong sect leader ng fire worship sect si Brianna. Mabilis na tumanggi si Brianna, na sa wakas ay nakabawi na ng katinoan. Hindi ko kaya ito. Nawalan na siya ng kontrol sa sarili sa sandaling ito at takot na parang ibon sa biglaang desisyon ni Alvin. Ang pinuno ng sekta ng pagsamba sa apoy. Paano niya nagagawang pasanin ang ganitong responsibilidad? Hindi mo kailangang mag-alala. Mayroon kayong 4 na guardian na tutulong sa inyo. Tiyak na magagawa ninyo ito, pagpapatibay ni Alvin kay Brianna. Bago pa man makasagot si Brianna, humarap siya sa 4 na Guardians of Fire Worship Sect at sinabing, tutulungan ninyo siyang lahat, di ba? Oo. Sabay-sabay na sabi ni na Justin, Yvonne, at Lorian, isang masalimuot na emosyon ang makikita sa kanilang mga mata. Si Lorian, na may pinakamaikling ugali, ay kasing amo ng pusa matapos niyang masaksihan ang lakas ni Alvin. Natural lang na walang pagtutol si Heath. Tutal, si Brianna ang direktang disipulo niya. Kung siya ang magiging sect leader ng fire worship sect, tiyak na gagawin niya ang lahat para tulungan siya kahit hindi na kailanganin ni Alvin. Alam niyang itinalaga ni Alvin si Brianna bilang sect leader dahil sa relasyon nito sa asawa nito. Natuwa siya para kay Brianna. Mukhang maayos naman ang pakikitungo ng kapatid ni Brianna sa kanya. Bagamat inanunsyo na ni Alvin ang kanyang pag-alis sa fire worship sect, walang nangahas na tumutol sa kanyang desisyon. Kahit na wala na siyang kinalaman sa sekta, batay sa lakas niya at ni Hero, tatanggapin lamang nila ang kandidatong itinalaga niya bilang pinuno ng sekta. Tutal, ito ay isang mundo kung saan ang pinakamalakas ang namumuno. Ako. Nang makita ni Alvin na magsasalita na naman si Brianna, pinutol niya ito at sinabing, sa ngayon, ikaw na ang bahala sa pagiging pinuno ng sekta. Kung talagang ayaw mo na sa posisyong ito mamaya, makakahanap ka ng angkop na kandidato na papalit sa iyo. Mayroon kang 4 na tagapangalaga na tutulong sa iyo. Hihilingin ko rin kay Sanford na iwan sa iyo ang 2 niyang tagasunod. Pagkatapos, humarap siya kay Hero at walang pakialam na sinabi, Sanford, gusto kong tulungan mga tagasunod mo ang kapatid ng asawa ko. Wala kang laban, di ba? Guro, nagbibiro ka siguro, bakit naman ako tatutol? Mabilis na umiling si Hero. Humarap siya sa 2 lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa likuran niya at sinabi sa mahinang boses, pareho kayong manampa ng parusang kidlat na maglilingkod kay Miss Gunn bilang inyong amo. Itinama niya ang paraan ng pagtawag niya kay Brianna nang marinig niya si Alvin na tinutukoy ito bilang kapatid ng kanyang asawa. Opo, Panginoon. Hindi nagatubili ang mga payat at matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang nang marinig nila ang utos ni Hero.
Agad silang nanumpa ng parusang kidlat na maglilingkod kay Brianna bilang kanilang Panginoon. Pagkatapos noon, humarap si Hero kay Brianna at sinabing, "Binibining Brianna, nakita mo na ang lakas ng isa sa mga tagasunod ko kanina." Ang kanyang cultivation base ay kasalukuyang nasa ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage at ilang hakbang na lang ang layo mula sa pagtawid sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Aabutin na lang siya ng ilang taon bago siya makagawa ng tagumpay. Ang cultivation base ng isa pang tagasunod ay nasa 9th form ng Saint Celestial Stage. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy, "Dahil sa kanilang lakas, sigurado akong matutulungan kanila ng kaunti." Ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage. Ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage. Ang mga salita ni Hero ay parang isang kidlat na tumama sa mga tao mula sa Fire Worship Sect. Natigilan sila. Kadalasan ba ay napakaraming powerhouse sa ika-8 at ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage? Hindi ba't mahalaga at bihira ang mga ito? Kahit sa mga Guardian, ang pinakamalakas sa kanila ay si Justin na ang cultivation base ay nasa ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage. Tungkol naman sa mga powerhouse ay ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage, wala na silang isa sa sect matapos patayin ni Alvin si Jackson, ang dating sect leader ng Fire Worship Sect. Sino ang mag-aakala na ang isang powerhouse sa ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage at isang powerhouse sa ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage na ang lakas ay hindi mas mahina kaysa kay Justin sa kanilang sect? Maraming tao mula sa Fire Worship Sect ang nagbulungan habang nakatingin sa mga lalaking nakatayo sa likod ni Hero. Sa palagay ko ay hindi ko pa naririnig o nakikita ang 2 taong ito dati. Siguradong namumuhay silang mag-isa. Karamihan sa mga powerhouse sa ika-8 o ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage ay karaniwang nirerango sa Supreme Saint Rankan. Iisa lang ang dahilan kung bakit hindi sila nirerango sa ranggo. Tiyak na namuhay sila ng mag-isa. Bago ang araw na ito, ang nangungunang 4 na tao sa Supreme Ranking ay nasa 9th form ng Saint Celestial Stage. Pagkatapos ng araw na ito, sa tingin ko ay hindi masyadong tumpak o kapanipaniwala ang Supreme Saint Rankan. Ayos lang kung hindi nila isasama ang mga bodiless celestial sa Rankan. Gayunpaman, tila maraming mga reclusive powerhouse sa 8th o 9th form ng Saint Celestial Stage ang hindi isinasama. Maraming tao ang nagsimulang magduda sa katumpakan ng Supreme Saint Ranking sa sandaling ito. Gayunpaman, tila nakalimutan nila na ang mga mapag-isa na powerhouse ay mapag-isa dahil may dahilan. Hindi alam ng mga tao ang kanilang pag-iral dahil namumuhay sila ng mapag-isa. Natural lamang na hindi sila nirerango sa Supreme Saint Rankan. Tagapangalaga Alvin. Sigaw ni Heath. Sa pamamagitan ng voice transmission, buong pusong bumoto ang mga tagapangalaga para kay Heath na makipag-usap kay Alvin. Walang paligoy-ligoy na tanong niya, "Nagbibiro ka ba noong sinabi mong ikaw ang kahalili ng Fog Rain progeny ng 7 Absolute Sect?" Nag-aalab ang tanong na ito sa isipan ng lahat. Walang nangahas na itanong ito. Dahil si Heath ang Panginoon ni Brianna, napagpasyahan nilang ito ang pinakaligtas na itanong niya. Lumingon ang lahat kay Alvin pagkasabi ni Heath. Sa tingin ko ay nagbibiro lang si Guardian Alvin. Tutal, kung siya ang kahalili ng Fog Rain progeny, ibig sabihin ay siya rin ang sect leader ng 7 Absolute Sect. Dahil sa alitan sa pagitan ng ating sekta at ng 7 Absolute Sect, tiyak na papatayin niya tayong lahat para lipulin ang sekta. Siya ay higit pa sa sapat na lakas para gawin ang ganoong bagay kung gugustuhin niya. Tama ka. Sa halip, itinalaga niya si Miss Brianna na direktang disipulo ng Guardian na si Heath bilang pinuno ng ating sekta. Ipinapakita nito na wala siyang balak na lipulin ang ating sekta. Sa palagay ko ay hindi niya gagawin ang ganoong bagay kung siya ay mula sa 7 Absolute Sect. Hindi inakala ng karamihan na si Alvin ay mula sa 7 Absolute Sect. Nagbibiro ka ba? Umiling si Alvin habang seryosong sinabi, "Ako, si Alvin, ang kasalukuyang kahalili ng Fog Rain progeny at ang sect leader ng 7 Absolute Sect. Natural lang, may sarili akong dahilan kung bakit hindi ko binuwag ang Fire Worship Sect. Gayunpaman, nananatili pa rin ang aking mga salita. Hindi na ako miyembro ng Fire Worship Sect at wala nang kinalaman sa akin ang sektang ito mula ngayon." Naghiyawan lahat sa sandaling ito. Si Guardian Alvin ay talagang miyembro ng 7 Absolute Sect. Hindi lang siya basta miyembro. Siya ang kasalukuyang kahalili ng Fog Rain progeny at ang sect leader ng 7 Absolute Sect.
Natatakot ako na kung kumalat ang balita tungkol dito, magkakagulo ang buong Upper Province. Alam ng lahat na kung kakalat ang balita tungkol dito, walang dad ang magdudulot ito ng kaguluhan na walang katulad sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. 2,363. Habang ang mga tao mula sa Fire Worship Sect ay gulat na gulat pa rin sa mga pangyayari, si Hero ay may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha habang nakatingin kay Alvin. Guro. Ano iyon? Kumunat ang noo ni Alvin nang makita ang nag-aalalang ekspresyon sa mukha ni Hero. Ito ang unang beses na nakita niya si Hero nang ganoon simula nang magdesisyon si Hero na sundan siya. Naguguluhan siya sa kung ano ang maaaring gumugulo sa isip ni Hero. Guro, masama kung ang usapin tungkol sa akin at sa iba pang mga walang katawan na celestial ay kumalat mula sa Fire Worship Sect. Ibinunyag ni Hero ang kanyang pag-aalala, pinagbawalan kami ng mga angkan ng Dragon at Phoenix na basta na lang ibunyag ang aming mga pagkakakilanlan at magsalita tungkol sa anumang bagay na may kinalaman sa mga walang katawan na celestial. Kung ang balita tungkol sa akin at sa mga walang katawan na celestial ay kumalat mula sa Fire Worship Sect, natatakot ako na ang mga mula sa mga angkan ng Dragon at Phoenix ay madaling makakaalam sa akin ng balita. Sandali siyang tumigil habang dumidilim ang kanyang ekspresyon. Kapag nahanap na nila ako, tiyak na maaapektuhan ka rin ng bagay na ito, Master. Tama ka. Tumanggaw si Alvin bilang pagsang-ayon nang marinig niya ang mga salita ni Hero. Kahit na ilabas niya ang lahat ng kanyang lakas at gamitin ang lahat ng kanyang mga pamamaraan, ang kanyang lakas ay maihahambing lamang sa isang 6 Tribulation Bodiless Celestials. Ang mga angkan ng Dragon at Phoenix ay mayroong 8 Tribulation Bodiless Celestials. Kahit na wala sila, tiyak na mayroon silang 7 Tribulation Bodiless Celestials. Sa kasalukuyan, tiyak na hindi siya kayang tapatan ang 7 Tribulation Bodiless Celestials, lalo na ang 8 Tribulation Bodiless Celestials. Alam niyang kailangan niya maging mahina at iwasang maakit ang atensyon ng mga angkan ng Dragon at Phoenix bago siya lumakas. Maya-maya, sinabi ni Alvin, hindi nga angkop na kumalat ang bagay na ito mula sa Fire Worship Sect. Gayunpaman, sana ay mas maraming tao ang makaalam tungkol sa Bodiless Celestials. Sa kasalukuyan, ang Bodiless Celestials mula sa Devil Clans ay nagsisimula ng lumitaw. Walang dahilan para manatili sa ilalim ng lupa ang mga taong Bodiless Celestials at pakialaman ang kanilang sariling mga gawain kapag nasa panganib ang sangkatauhan. Natural lang, kailangan nating pag-usapan pa ang bagay na ito at bumuo ng plano bago tayo gumawa ng kahit ano. Matapos itong pag-usapan, napagpasyahan ni na Alvin at Hero na ang mga nakakaalam ng bagay tungkol sa mga walang katawan na celestial ay kailangang manampa sa parusang kidlat na hindi pag-uusapan si Hero, ang mga walang katawan na celestial ng 4 na kapigatian. Gayunpaman, malaya silang pag-usapan si Alvin. Kung lalaganap ang usapin ngayon, malalaman ni na Irish, Nympha, at ng iba pa na ako ang kasalukuyang kahalili ng Fog Rain Progeny at ang sect leader ng 7 Absolute Sect. Naisip ni Alvin sa sarili. Hindi na siya makapaghintay na makita muli ang kanyang mga kaibigan, lalo na si Irish. Bahagyang may bahid ng pag-aalala ang makikita sa mukha ni Alvin sa sandaling ito. Irish, magkikita rin tayo sa lalong madaling panahon. Bukod kina Kelly at Megan, si Irish lang ang nakapagparamdam kay Alvin ng ganito kagandang ekspresyon. Sa buong paglalakbay niya, marami na siyang nakilalang babae. Gayunpaman, tanging ang 3 babaeng ito lamang ang nakaantig sa kanyang puso. Maaaring humanga at medyo natutokso siya sa ilan sa mga babae, ngunit lagi niyang sinusubukang isara ang sarili sa paglapit sa kanila. Ito ay dahil sa pakiramdam ng responsibilidad na nararamdaman niya sa 3 babae. Matapos asikasuhin ni Alvin ang mga bagay sa Fire Worship Sect, humarap siya kay Hero at nag-utos, Sanford, pumunta ka sa gitnang rehiyon at ikalat ang balita tungkol sa mga Bodiless Celestial. Gusto kong malaman ng lahat sa Dao Marshall Saint Land ang tungkol sa pagkakaroon ng mga taong mapag-isa na mas malakas kaysa sa mga Eminent Celestial. Ipaalam mo sa lahat ang tungkol sa mga nakaligtas matapos mabaigo sa Celestial Ascension Tribulation, sabihin mo sa kanila ang tungkol sa mga Bodiless Celestial. Opo, Panginoon. Agad na umalis si Hero sa Fire Worship Sect pagkatapos niyang matanggap ang kanyang utos.
Pagkaalis ni Hiro, sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat ng naroroon, isinama ni Alvin ang kanyang asawang si Kelly, at ang kanyang anak na si Vilma, sa lumulutang na isla kung saan dating nakatira si Jackson, ang dating pinuno ng sekta ng pagsamba sa apoy. Sa kasalukuyan, ito ang naging lugar ng paglilinang ng bagong pinuno ng sekta, si Brianna. Bago umalis si Alvin kasama ang kanyang asawa at anak na babae, pinaalalahanan niya si Brianna, iiwan ko na sa iyo ang natitira. Tandaan, ikaw ang pinuno ng sekta ng pagsamba sa apoy mula ngayon. Kung may maglalakas loob na kumilos ng may pag-aalinlangan, hayaan mong patayin sila ng iyong dalawang tagasunod. Swoosh! Para bang narinig nila ang mga salita ni Alvin, ang mga payat at matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang ay lumipad papunta kay Brianna, sinalubong siya, pagkaalis ni Alvin. Ang dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay nasa ikawalong at ikasyam na anyo ng Saint Celestial Stage ayon sa pagkakabanggit. Ang kanilang mga aura, natural, ay nagparamdam sa mga taong naroroon ng pang-aapi. Si Brianna, na nasa tabi ng dalawang makapangyarihang nilalang na ito, ay tila isang reyna na namumuno sa mundo. Nang sa wakas ay bumalik na ang kanyang katinoan, naisip niya sa sarili ng walang magawa habang isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ibinuhos niya lang ba sa akin ang lahat ng problemang ito? Bagamat maaaring may katotohanan iyon, alam niyang ginawa rin ito ni Alvin dahil sa kabaitan. Kung hindi, batay sa kanyang lakas, aabutin siya ng hindi bababa sa 100 taon bago siya maging angkop na maging sect leader ng fire worship sect. Samantala, isinama ni Alvin sina Kelly at Vilma habang lumalapag ito sa mga lumulutang na isla. Tumingin si Kelly kay Alvin nang may pasasalamat at sinabing, "Kapatid na Alvin, salamat." Ulol na babae, dahil kapatid mo siya, natural lang na ituturing ko rin siyang kapatid. Natural lang na tulungan ko siya. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin para dito. Alam ni Alvin kung ano ang pinasasalamatan ni Kelly nang hindi na niya kailangang ipaliwanag pa. Isang malaking karangalan at pagkakataon para kay Brianna, na isang disipulo ng fire worship sect, na maging pinuno ng sekta. Hindi niya maaaring baliwalain ang pagiging pinuno ng sekta. Gaya ng kasabihan, ang isang sundalong ayaw maging general ay hindi isang mabuting sundalo. Bukod pa rito, magiging kapaki-pakinabang din para sa akin kung siya ang magiging pinuno ng sekta. Dagdag ni Alvin. Gayunpaman, umiling si Kelly nang marinig ang mga salita ni Alvin. Kapatid na Alvin, hindi mo ako kailangang aliwin gamit ang mga salitang ito. Alam ko na sa kasalukuyan mong lakas, hindi mahalaga kung sino ang bagong pinuno ng sekta ng pagsamba sa apoy. Kailangan ka pa rin nilang sundin kahit ano paman. Hindi siya hanggal. Alam niyang wala itong ipinagkaiba sa kanyang asawa kung sino ang bagong pinuno ng sekta ng pagsamba sa apoy. Tutal, sa lakas nito, madali niya silang mapanumpa sa parusang kidlat na maglilingkod sa kanya bilang Panginoon. Napangiti ng nahihiyang si Alvin nang mapagtanto niyang naunawaan ni Kelly ang kanyang iniisip. Maya-maya, lumingon siya kay Vilma at nagtanong, "Vilma, bakit ang tahimik mo?" Tumingin si Vilma kay Alvin nang may bahid ng pag-aatubili habang nagtatanong, "Daddy, totoo ba na malapit na kayong umalis ni Mama?" "Hay naku anak ko, anong kalokohan ang pinagsasabi mo?" Umiling si Alvin at medyo nalito sa sinabi ng kanyang anak. "Hindi ako nagsasalita ng kalokohan." Malungkot na sabi ni Vilma habang malungkot na sinasabi, "Kanina, may narinig akong nagsabing hindi ka na makakatagal sa Dow Marshall Saint Land dahil isa ka ng eminent celestial. Hindi magtatagal at aakyat ka na sa Devata Realm." Nang marinig ni Kelly ang mga salita ni Vilma, hindi niya maiwasang manginig ng bahagya. Inihanda na niya ang sarili sa pag-iisip para sa araw na kailangang umakyat si Alvin sa Devata Realm. Gayunpaman, matapos niyang pakinggan ang mga salita ng kanyang anak na babae, ang pakiramdam ng pag-aatubili na humiwalay na pilit niyang pinipigilan noon ay muling nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Agad siyang nalungkot. Hindi inaasahan ni Alvin ang mga salitang ito mula kay Vilma kaya't sandali siyang natigilan. Maaari niya itong hikayatin at bigyan ng katiyakan, ngunit mapapatunayan ng panahon na ito ay isang kasinungalingan. Hindi maiiwasan na aakyat siya sa Devata Realm sa lalong madaling panahon. Ayaw niyang makita siya ng kanyang anak na babae bilang isang sinungaling.
Gusto niya ring mapanatili ang kanyang walang kapintasang imahe. Nang makita ni Kelly na tila wala sa sarili si Alvin kung ano ang gagawin at sasabihin, mabilis niyang pinigilan ang sarili niyang nararamdaman at pinakalma ang kanyang anak. Huwag kang mag-alala, Vilma. Kahit na isa ng Eminent Celestial ang tatay mo ngayon, matatagalan pa rin bago siya umakyat sa Devata Realm. Nakahinga ng maluwag si Alvin nang dumating si Kelly para iligtas siya. Imposibleng hindi magulo ang Fire Worship Sect pagkatapos ng pagkamatay ni Jackson, ang dating sect leader ng Fire Worship Sect. Bukod dito, siya ay pinatay ni Alvin, isang dating guardian of Fire Worship Sect. Hindi nagdesisyon si Guardian Alvin na umalis dahil pinagbawalan siya ng Lord Sect Leader na makasama ang Saint Girl, nagpasya siyang umalis dahil siya ang kasalukuyang kahalili ng Fog Rain Progeny at ang Sect Leader ng Seven Absolute Sect. Nagsimulang kumalat ang balita tungkol dito sa buong Fire Worship Sect na nagdulot ng kaguluhan. Ilang taon pa lamang ang nakalipas mula nang muling lumitaw ang Seven Absolute Sect. Bukod sa kahalili ng Fog Rain Progeny, ang iba pang kahalili ng 6 na Absolutes ay nakilala na at gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Natural lamang na lahat ay mausisa tungkol sa kahalili ng Fog Rain Progeny na hindi nagpakita bago nito. Sino ang mag-aakala na ang kasalukuyang kahalili ng Fog Rain Progeny ay si Guardian Alvin mula sa Fire Worship Sect? Matapos ibunyag ni Alvin ang kanyang pagkakakilanlan, agad niyang pinatay ang Lord Sect Leader. Paano nangyari iyon? Si Lord Sect Leader ay nasa 9th form ng Saint Celestial Stage at siya ang may hawak ng numero 1 movement na divine ability sa Dao Marshall Saint Land. Kahit ang isang Eminent Celestial ay maaaring hindi siya mapatay. Gayunpaman, walang duda na pinatay ni Alvin ang Lord Sect Leader. Dahil si Alvin ang pinuno ng sekta ng 7 Absolute, ibig bang sabihin nito ay papatayin niya tayo at bubuwagin ang sekta ngayong napatay na niya ang pinuno ng sekta na si Lord? Hindi maiwasan ng lahat ng miyembro ng Fire Worship Sect na makaramdam ng takot at pag-aalala nang maisip nila ito. 2364. Karamihan sa mga tao sa Fire Worship Sect ay natakot at nag-alala nang may biglang nagsalita para panatagin sila. Matapos patayin ni Alvin ang pinuno ng sekta ng Panginoon, matalinong nagpasya ang 4 na tagapangalaga na italaga si Brianna, ang direktang disipulo ni tagapangalaga Heath, bilang ating bagong pinuno ng sekta. Gaya ng alam ng marami sa inyo, si Brianna ay kakambal din ng Saint Girl. Dahil siya ang itinalaga bilang bagong pinuno ng sekta, wala nang plano si Alvin na lipulin ang sekta dahil sa kanyang relasyon sa Saint Girl. Nagpasa rin ang ating bagong pinuno ng sekta ng utos na ang lahat ng miyembro ng Fire Worship Sect ay hindi pinapayagang kalabanan ang mga tao mula sa Seven Absolute Sect. Ang utos na ito ay ginawa ring isang patakaran. Maraming elder at disciples ang nakahinga ng maluwag nang marinig nila ang mga salitang ito. Pagpupugay sa 4 na tagapangalaga. Pagpupugay sa Panginoong pinuno ng sekta. Maraming tao ang nagsimulang magsabi ng sabay-sabay. Marami sa kanila ang pumuri sa mga tagapangalaga dahil sa kanilang mabilis na pag-iisip sa paghirang kay Brianna bilang bagong pinuno ng sekta ng pagsamba sa apoy, na nakatulong sa sekta na maiwasan ang isang sakuna at hindi sinasadyang nailigtas ang kanilang mga buhay. Walang duda na mamamatay sila kung magdesisyon si Alvin na lipulin ang sekta. Pinuri rin nila si Brianna, ang kanilang bagong pinuno ng sekta. Hanggat nariyan ang kanilang bagong pinuno ng sekta, hindi nila kailangang matakot sa Seven Absolute Sect. Panginoong pinuno ng sekta. Sumusumpa ako ng aking katapatan sa Panginoong pinuno ng sekta. Maraming taos-pusong tinig ang marinig na sumusuporta kay Brianna, ang bagong sect leader ng Fire Worship Sect, sa sandaling ito. Maingat na pinlano ni Alvin ang lahat ng ito. Sinadya niyang itago ang katotohanang itinalaga niya si Brianna bilang bagong pinuno ng sekta dahil sa koneksyon ng Fire Worship Sect sa mga angkan ng Dragon at Phoenix. Sa kanyang plano, maraming tao sa Fire Worship Sect ang hindi lamang mabilis na tumanggap sa kanya bilang pinuno ng kanilang sekta, kundi tila taos-puso rin silang sumusuporta sa kanya. Kahit ang dating pinuno ng sekta, si Jackson, ay hindi nakatanggap ng ganitong pagtrato. Si Guardian Alvin ay hindi lamang isang henyo sa martial Dao, kundi matalino rin siya.
Dahil sa plano niya, hindi lamang tumaas ang ating katayuan sa sekta, kundi maging ang posisyon ng bagong pinuno ng sekta sa sekta ay naging matatag. Sabi ni Justin nang magtipon ng 4 na guardian. Tama ka. Kahit noong nasa kapangyarihan pa si sect leader Jackson, hindi pa kasing una ang suporta gaya ngayon. Tumanggaw si Yvonne. Noong una, nag-aalala ako na baka magreklamo ang mga tao tungkol sa murang edad at kawalan ng karanasan ng ating bagong pinuno ng sekta. Hindi ko inaasahan na matatapos ng plano ni Guardian Alvin ang lahat ng mga isyong ito. Bulalas ni Lorian. Pagkatapos, tiningnan niya si Heath nang may kahulugan at sinabing, Guardian Heath, talagang tinanggap mo ang isang mabuting disipulo. Mula ngayon, hindi ka lamang isang guardian ng Fire Worship Sect, kundi ikaw rin ang Panginoon ng pinuno ng sekta. Kahit ako ay hindi inaasahan na ang babaeng iyon ay magkakaroon ng ganito kalaking kapalaran. Mapagkumbabang umiling si Heath. Gayunpaman, hindi maikikaila na nakaramdam siya ng kaunting tuwa sa kaibuturan ng kanyang puso. Wala siyang pinagsisisihan sa buhay na nagkaroon ng ganoong disipulo. Tinatawag pa rin ng Guardians of Fire Worship Sect si Alvin bilang Guardian Alvin kapag nag-uusap sila. Tila nakalimutan na nila na inanunsyo na ni Alvin ang kanyang pag-alis sa sekta at hindi na siya miyembro ng sekta. Kumunot ang noo ni Yvonne habang sinasabi, gayunpaman, walang duda na ang bagong kaayusan at pamamahala ng pinuno ng sekta ng Panginoon ay makakasakit sa Black Ketre Sect at sa Heaven Divination Sect. Tutal, mula pa noong unang panahon, 3 malalaking sekta ang palaging nagkakaisa sa pagtutol sa 7 Absolute Sect. Ngayong idineklara na natin na hindi na natin guguluhin ang 7 Absolute Sect, tiyak na ituturing tayo ng 2 pang sekta bilang isang traidor. Oo nga. Medyo nakakaabala ang bagay na ito. Kumunat ang noo ni Justin at tumanggo bilang pagsang-ayon. Ngumisi si Lorian. Paano kung hindi masaya ang 2 pang sekta? Huwag mong sabihing may karapatan sila sa mga desisyon ng Fire Worship Sect. Kahit na magdesisyon silang magsagawa ng isang ekspedisyong pamparusa laban sa atin, matatakot ba tayo sa kanila? Walang takot siyang naiisip ang mga makapangyarihang nilalang sa 8 at 9 na anyo ng Saint Celestial Stage sa tabi ng kanilang bagong pinuno ng sect, si Alvin na isang eminent celestial, at ang 4 Tribulation Bodiless Celestial sa tabi niya. Sa kanyang palagay, mas mainam na magkaroon ng magandang relasyon sa 7 Absolute Sect kahit na kapalit nito ay ang pagkakasala sa Black Ketre Sect at sa Heaven Divination Sect. Tutal, ang kasalukuyang 7 Absolute Sect ay masyadong mabigat. Bagamat may alitan sa pagitan ng Fire Worship Sect at 7 Absolute Sect, naisip niya na ang alitan ay maglalaho sa paglipas ng panahon. Sa katunayan, siya mismo ay wala namang inaipong sect. Hindi kailangang matakot ang ating sekta sa 2 sekta. Kahit na magdesisyon si Guardian Alvin at ang mga Bodiless Celestial sa kanyang tabi na huwag makialam sa mga gawain ng ating sekta, maaaring wala pa ring magagawa sa atin ang 2 sekta. Sabi ni Heath, sa kasalukuyan, ang Black Ketre Sect at ang Heaven Divination Sect ay walang anumang eminent celestial. Bukod dito, tiyak na walang Bodiless Celestial. Hindi lingid sa mga matataas na opisyal sa 3 malalaking sekta na ang kanilang mga sekta ay walang katawan na celestial. Maya-maya, nagtanong si Yvonne nang may pagtataka, hindi mo ba naiisip na medyo kakaiba na walang katawan na celestial sa 3 malalaking sekta? Maaaring bihira ang mga walang katawan na celestial, ngunit dapat mayroong kahit 1 o 2 sa alinman sa 3 malalaking sekta, hindi ba? Sang-ayon ako na kakaiba ito. Tutal, maraming malalakas na kapangyarihan sa 3 malalaking sekta na nakaakit ng Celestial Ascension Tribulation. Gayunpaman, wala ni isa sa mga nabigo sa Tribulation ang nakaligtas. Hindi ba dapat mayroong kahit 1 o 2? Sabi ni Heath. Huwag mong sabihin na ang 3 malalaking sekta ay isinumpa na walang katawan na celestial. Siguro hindi natin malalaman. Mananatili itong misteryo sa ngayon. Base sa mga salita ng 4 na tagapangalaga, halatang hindi nila alam na ang mga walang katawan na celestial mula sa Black Ketre Sect, Heaven Divination Sect, at Fire Worship Sect ay kinuha na ng mga angkan ng Dragon at Phoenix. Dinala nila ang mga walang katawan na celestial na ito sa kanilang mga angkan dahil natatakot sila na ang pag-iwan sa mga walang katawan na celestial sa mga sekta ay haantong sa paglaki ng kapangyarihan ng mga sekta.
Ito ay magiging dahilan upang mawalan sila ng kontrol sa tatlong malalaking sekta. Natural lang, gagawin nila ang lahat para mapigilan iyon. Parehong ang mga angkan ng Dragon at Phoenix ay nakatayo ng mataas kaysa sa iba mula pa noong sinaunang panahon, paano nila magagawang makita ang isa pang puwersa na umaangat sa pantay na katayuan kasama nila? Sa kalangitan sa itaas ng Saint Island sa Fire Worship Sect. Sa pinakamataas na lumulutang na isla. Binabati kita. Sa palagay ko ay matatag na ang posisyon mo bilang pinuno ng sekta, sabi ni Alvin kay Brianna na kararating lang. Salamat, seryosong sabi ni Brianna. Alam na alam niya na maaari siyang maging sect leader ng Fire Worship Sect at makuha ang suporta ng lahat ng nasa sekta dahil lamang kay Alvin. Dahil ikaw ang ate ni Kelly, parang kapatid ko na rin ikaw. Hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Umiling si Alvin. Isang ate. Talaga bang kapatid mo lang ako? Nakaramdam ng pagkadismaya si Brianna nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Agad din namang nanlabo ang kanyang mga mata. Bagamat ayaw niyang aminin, hindi may kakaila na kahit papaano ay umibig na siya kay Alvin noong mga panahong nasa lower province sila ng Dow Marshall St. Land. Guwapo, malakas, malambing, at maalalahanin ito. Bagamat karamihan sa kanyang mga birod ay ipinakita lamang sa kanyang nakababatang kapatid, hindi sinasadyang ito ang naging dahilan upang umibig siya rito. Huli na para pigilan niya ang kanyang nararamdaman. Gayunpaman, alam niyang ang kanyang nararamdaman ay nakatakdang ibaon sa kaibuturan ng kanyang puso. Huminga ng malalim si Brianna at inilipat ang kanyang atensyon mula kay Alvin patungo sa dalawang magagandang figure na nakatayo sa hardin. Ang kanyang kakambal na si Kelly ay nagtuturo sa kanyang pamangkin na si Vilma kung paano humawak ng espada. Nakatutok ang kanyang mga mata sa mga ito habang tinatanong si Alvin tungkol sa nakaraang buhay ni Kelly, ano ang plano mong gawin? Kung ang pinsan niyang iyon ay kasing lakas ng sinabi ni Jackson, natatakot ako na mas malakas siya kaysa sa iyo. Lalo na ang mga makamundong kaharian, sigurado akong ang kanyang lakas ay itinuturing na kakilakilabot kahit sa Devata Realms. Kaya niyang punatin ang isang bitek sa kawalan na mahigit 1,000 metro ang haba. Nakaramdam siya ng patuloy na takot nang maalala niya ang mga salita ni Jackson. Lumingon si Alvin upang tingnan ang maamo at kaaya-ayang figure sa malayo nang marinig niya ang mga salita ni Brianna. Isang matatag na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha nang sabihin niya, wala akong pakialam sa nakaraang buhay ni Kelly, siya ang aking asawa. Walang sino man ang maaaring kumuha sa kanya mula sa akin maliban kung patay na ako. 2,365. Wala akong pakialam sa nakaraang buhay ni Kelly, asawa ko siya. Walang sino man ang maaaring kumuha sa kanya mula sa akin maliban kung patay na ako. Umalangaw-ngaw sa pandinig ni Brianna ang determinadong mga salita ni Alvin, dahilan para mawalan siya ng malay nang magbago ang tingin nito sa kanya. Kung ganito rin ang trato niya sa akin, wala akong pagsisisihan kahit mamatay pa ako ngayon. Maya-maya, tumayo siya at sinabing, may iba pa akong kailangang asikasuhin kaya aalis na ako. Tumango si Alvin ngunit hindi niya inalis ang tingin sa kanyang asawang si Kelly, na nagtuturo sa anak nitong si Vilma, ng paglalaro ng espada sa malayo. Para bang si Kelly lang ang tanging nakikita niya sa sandaling ito. Dahil dito, hindi niya napansin ang bahagyang bahid ng pagkadismaya na sumilay sa mga mata ni Brianna. Pagkatapos umalis ni Brianna sa compound, nilisan din niya ang lumulutang na isla. Kumislap ang Hungarian pumatay sa kanyang mga mata habang iniisip niya ang sarili, iilan lang ang magagawa ko para sa iyo. Nagpasya siyang patayin ang lahat ng mga direktang o hindi direktang nakasakit kay Alvin noon. Ganito nagsimula ang pagdanak ng dugo sa Fire Worship Sect. Gayunpaman, hindi alam ni Alvin ang lahat ng ito. Ang mga nakasakit sa kanya noon ay parang mga langgam sa kanyang mga mata. Wala man lang siyang pakialam sa kanila para maghayganti. Gayunpaman, dahil alam sila ni Brianna, inako niya ang responsibilidad na ipaghiganti si Alvin. Samantala, ang balita tungkol sa dating Guardian of Fire Worship Sect na si Alvin, na siyang kahalili ng Fog Rain Progeny ay kumalat sa kanlurang rehiyon na parang isang bagyo, na nagdulot ng kaguluhan. Ang dating Guardian of Fire Worship Sect, si Alvin, na siyang susunod na pinakamalakas pagkatapos ng pinuno ng sect sa Saint Sect,
ay ang kahalili ng Fog Rain Progeny, ang unang absolute sa Seven Absolute Sect. Totoo ba ito? Maraming tao sa kanlurang rehiyon ang nahirapang paniwalaan ang balita. Ang Seven Absolute Sect at ang Fire Worship Sect ay may malalim na alitan sa pagitan nila at alam ito ng lahat. Natural lamang na nahirapan silang tanggapin nang malaman nilang si Guardian Alvin ng Fire Worship Sect ang kahalili ng Fog Rain Progeny at ang sect leader ng Seven Absolute Sect. Dahil galing ang balita sa Saint Sect, siguradong totoo ito. Maraming tao ang nagpatunay sa katotohanan ng balitang ito. Nakumbinsi ang mga nagduda nang marinig nila ito. Tama ka. Kung ang balita ay direktang nagmula sa Saint Sect, tiyak na totoo ito. Gayunpaman, nakakagulat pa rin ito. Sino ang mag-aakala na ang Guardian of Fire Worship Sect ang siyang kasalukuyang sect leader ng Seven Absolute Sect? Bagamat hindi na nagduda ang mga tao sa kanlurang rehiyon sa katotohanan ng balita, gulat pa rin sila. Gayunpaman, mas lalo silang nagulat sa kanilang narinig. Nang ibunyag ni Alvin ang kanyang pagkakakilanlan bilang pinuno ng sekta ng 7 Absolute Sect, pinatay niya ang pinuno ng sekta na si Jackson. Pagkatapos lamang ng ilang taon, si Alvin ay naging isang eminent celestial. Nang kumalat ang balita tungkol dito, nagdulot ito ng pangalawang kaguluhan sa kanlurang rehiyon. Napatay na ba ang pinuno ng sekta ng Saint Sect? Pinatay ni Guardian Alvin ang Lord Sect leader ng Saint Sect. Paano ito nangyari? Ilang taon na ang nakalilipas, ang dating Guardian na si Alvin, ay isa lamang sa pinakamalakas na tao na mas mababa sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Hindi pa nga niya nalalampasan ang 9th form ng Saint Celestial Stage noong panahong iyon. Sa loob lamang ng ilang taon, naging isang eminent celestial siya at nagawang patayin ang Lord Sect leader. Anong biro? Isang taong hindi pa man lang nakakarating sa 9th form ng Saint Celestial Stage ay naging isang eminent celestial pagkatapos ng 4 na taon. Hindi ka panipaniwala. Nahirapan ang lahat na tanggapin ang katotohanang si Alvin ay naging isang eminent celestial at pinatay si Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect. Gayunpaman, kahit ayaw nilang maniwala rito, wala silang mababago. Marahil, itinago ni Alvin ang kanyang tunay na cultivation base mula pa sa simula. Siguro itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang kahalili ng Fog Rain Progeny upang makapasok sa Fire Worship Sect. Iyon lang ang may katuturan. Tutal, imposibleng maging isang eminent celestial ang isang taong nasa 8th form ng Saint Celestial Stage sa loob lamang ng ilang taon. Sino ang mag-aakala na ang 3 pinuno ng sekta mula sa 3 malalaking sekta ay mamamatay sa kamay ng mga tao sa 7 Absolute Sect ng sunod-sunod? Tila ang 7 Absolute Sect ay tunay na mayroong lakas na hindi kayang talunin ng langit. Ang pagkamatay ni Jackson, natural lang, ay nagpaalala sa lahat tungkol sa mga pinuno ng sekta mula sa Black Keter Sect at Heaven Divination Sect na pinatay ng mga tao mula sa 7 Absolute Sect. Ang pinuno ng sect ng Black Keter Sect ay pinatay ng kasalukuyang kahalili ng Red Dust Progeny, ang 7 Absolutes ng sect ng 7 Absolutes, habang ang pinuno ng Heaven Divination Sect ay pinatay ng kasalukuyang kahalili ng Prophet, ang 2nd Absolutes ng sect ng 7 Absolutes. At ngayon, ang pinuno ng sect ng Fire Worship Sect ay pinatay ng kalukuyang kahalili ng Fog Rain Progeny, ang 1st Absolutes ng sect ng 7 Absolutes. Mukhang magbabago ang balanse ng kapangyarihan sa Dao Marshall Saint Land. Ang balita tungkol dito ay patuloy na kumalat mula sa kanlurang rehiyon hanggang sa iba pang bahagi ng Upper Province. Ganito rin ang reaksyon ng karamihan. Ang dating Guardian of Fire Worship Sect, si Alvin, ang kasalukuyang kahalili ng Fog Rain Progeny, ang unang absolute ng 7 Absolute Sect. Pagkatapos ng ilang taon, isiniwalat ni Alvin ang kanyang pagkakakilanlan at cultivation base at pinatay ang sect leader ng Fire Worship Sect. Kasama ang mga sect leader mula sa Black Keter Sect at Heaven Divination Sect, lahat sila ay pinatay ng mga miyembro ng 7 Absolute Sect. Matapos patayin ni Alvin ang pinuno ng sekta na si Jackson, ang sekta ay nahaharap sa banta ng pagkawasak. Gayunpaman, dahil sa mabilis na talino ng 4 na tagapangalaga, nagawa nilang maiwasan ang kapahamakan sa pamamagitan ng paghirang kay Brianna, ang nakatatandang kapatid na babae ng asawa ni Alvin, bilang bagong pinuno ng sekta ng pagsamba sa apoy. Siya rin ang direktang disipulo ni tagapangalaga na si Heath.
Ipinapahayag din ng Fire Worship Sect na hindi na nila kokontrahin ang 7 Absolute Sect mula ngayon. Habang patuloy na kumakalat ang balitang ito sa Upper Province ng Dao Marshall Saintland na parang isang bagyo, nagulat ang lahat. Sa ari-arian ng Black Ketra Sect, nagdilim ang ekspresyon ng kataas-taasang elder na si Chenjin nang marinig niya ang balitang ito. Sus Mariosep. Walang integridad sa moralidad ng sekta ng pagsamba sa apoy na iyan. Sa ari-arian ng Heaven Divination Sect, sekta ng pagsamba sa apoy. Nakakapangilabot. Malungkot din ang ekspresyon ng dakilang orakulo na si Scott nang marinig niya ang balitang ito. Napakalamig ng kanyang boses nang magsalita siya kaya't nangilabot ang mga nakikinig sa kanya. Sa isang lugar sa mataas na lalawigan ng Dao Marshall Saintland, isang pares ng magkaparehong kambal ang nagtinginan sa isa't isa sa gulat nang marinig nila ang balitang kumakalat sa Upper Province. Duan. Alvin. Siya ang kasalukuyang kahalili ng Fog Rain Progeny, ang unang absolute ng ating 7 Absolute Sect. Ang kambal na ito ay sina Chad at Renz, ang mga kahalili ng Didymus Progeny, ang ika-6 na absolute ng 7 Absolute Sect. Nang makabawi si Renz ay sinabing, hindi inaasahan. Talagang hindi inaasahan. Bagamat walang sinabi si Chad, gulat na gulat din siya gaya ni Renz. Junior. Si Junior Brother Alvin ang kahalili ng Fog Rain Progeny. Siya rin ang sect leader ng ating 7 Absolute Sect. Natulala si Gory, ang kasalukuyang kahalili ng Kratos Progeny, ang 3rd Absolute ng 7 Absolute Sect. Natauhan lang siya pagkatapos ng mahabang panahon. Pakiramdam niya ay napakaliit ng mundo. Isang pagkakataon nga. Nang malaman ito ni Heimdall, ang kahalili ng Dark Shadow Progeny, ang ika-4 na absolute ng 7 Absolute Sect, bumulong siya, sa wakas ay natuklasan na niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Gayon din, nagulat din si Nympha nang marinig niya ang balitang ito. Si Brother Alvin ba ang kahalili ng Fog Rain Progeny? Hindi ito inaasahan. Natawa siya ng mapait habang bumubulong, hindi ko akalain na inihambing ko pala si Brother Alvin sa mahiwagang kahalili ng Fog Rain Progeny. Sino ang mag-aakala na sila pala ang magiging iisang tao? Natural lang na natuwa si Nympha nang hamupa ang pagkabigla. Dahil si Brother Alvin ay mula rin sa 7 Absolute Sect, nangangahulugan ito na makakalaban ko siya sa hinaharap. May bahid ng pagkadismaya ang narinig sa kanyang boses habang patuloy siyang nagsasalita sa kanyang sarili, kailangan kong magkultiba ng masigasig. Si Brother Alvin ay isang eminent celestial na, ngunit ang aking cultivation base ay nasa 8th form pa rin ng Saint Celestial Stage. Sa tuktok ng isang matarik at malungkot na bundok, isang eleganteng figure na nakasuot ng matingkad na pulang damit ang makikita. Ang figurang ito ay pagmamayari ng isang babaeng mukhang diwata. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Irish, ang kasalukuyang kahalili ng Blazing Phoenix Progeny, ang 5th Absolute ng 7 Absolute Sect. Kuya Darfield. Hindi tulad ng karamihan sa mga miyembro ng 7 Absolute Sect, alam na ni Irish noon pa na si Alvin ang kahalili ng Fog Rain Progeny. Gayunpaman, pinagbawalan siya ng matandang propeta na pag-usapan ito sa iba pang mga miyembro. Sa mga nakaraang taon, ilang beses na siyang pumunta sa kanlurang rehiyon. Nagbalat kayo pa nga siya bilang isang disipulo ng Fire Worship Sect upang makapasok sa sekta, ngunit hindi niya natagpuan si Alvin o nakarinig ng anumang balita tungkol dito. Tila nawala ito ng walang bakas, at ito ang dahilan kung bakit siya patuloy na nag-aalala hanggang ngayon. 2366. Dapat ay nasa Fire Worship Sect pa rin si Kuya Darfield, di ba? Mas lalong nami-miss ni Irish si Alvin nang maisip niya ito. Kumakabog ng malakas ang dibdib niya habang agad siyang naglakad papunta sa Fire Worship Sect, na parabang nagliliyab na apoy. Dahil nasa kanlurang rehiyon na siya, hindi magtatagal ay makakarating na siya sa sekta. Hindi ko inaasahan na isa ng eminent celestial si Big Brother Darfield. Gulat na gulat pa rin si Irish nang maalala niya ang balitang narinig niya. Tutal, wala naman siyang tulong mula sa 6 Absolute 7 Defying Fate-Changing Grand Formation. Nangangahulugan ito na nagsikap siya ng husto para makamit ang lahat ng mayroon siya ngayon. Akala niya ay maayos ang kanyang nagawa nang makarating siya sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Sino ang mag-aakala na magiging ganito pa rin kalaki ang agwat sa pagitan niya at ni Alvin?
Gayunpaman, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha dahil taos-puso siyang masaya para sa kanya. Sekta ng pagsamba sa apoy. Hindi nagtagal at dumating si Irish sa labas ng lupain ng sekta ng pagsamba sa apoy. Tiningnan niya ng may emosyon ang sekta ng pagsamba sa apoy. Sa loob ng maraming taon, pakiramdam niya ay naligaw siya nang wala si Alvin, at madalas niya itong mapapanaginipan gabi-gabi. Dati, noong dumating si Irish sa Fire Worship Sect, ang kanyang cultivation base ay nasa ika-8 anyo pa rin ng Saint Celestial Stage. Dahil dito, labis siyang nag-iingat dahil sa kanyang takot kay Jackson na nasa ika-9 na anyo na Saint Celestial Stage. Gayunpaman, dahil nakarating na siya sa ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage at namatay na si Jackson, hindi na niya kailangang matakot. Walang mas malakas pa sa kanya maliban kay Alvin. Samantala, si Alvin na nagbalot sa ari-arian ng Fire Worship Sect gamit ang kanyang banal na kamalayan ay biglang nakakita ng isang hindi imbitadong bisita. Natural lamang, hindi niya alam na ang hindi imbitadong bisita ay si Irish. Isang makapangyarihang nilalang sa ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage. Hindi si Chenjin mula sa Black Ketre Sect, kaya ba si Scott, ang dakilang orakulo ng Heaven Divination Sect? Natukoy lamang ng banal na kamalayan ni Alvin na ang hindi imbitadong bisita ay nasa ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage, at ang taong iyon ay hindi si Chenjin mula sa Black Ketre Sect na nakilala niya noon. Patuloy niyang iniisip ang sarili habang umiiling, hindi maaaring si Scott mula sa Heaven Divination Sect. Kahit na hindi siya nasisiyahan sa desisyon ni Brianna na itigil ang pagsalungat sa Seven Absolute Sect, hindi siya maglalakas loob na sumugod ng walang ingat sa sekta. Sigurado akong alam niya na nasa Fire Worship Sect pa rin ako. Maliban na lang kung naghahanap siya ng kamatayan, walang paraan para pumunta siya rito. Kung hindi si Chenjin o si Scott, sino kaya iyon? May pagtataka sa mukha ni Alvin habang nakaupo sa harap ng isang mesang bato. Sa isang iglap, nawala siya ng walang bakas. Sa sandaling ito, kakaalis lang ni Irish sa Four Symbol Sanctums at pumasok sa Saint Land of Fire Worship Sect. Bigla na lang may narinig na boses sa ere. Sino yan? Bahagyang nanginig ang katawan ni Irish nang marinig niya ang pamilyar na boses na ito. Agad siyang lumingon upang tingnan ang pinanggalingan ng boses. Nakita niya ang isang pamilyar na figure sa di kalayuan na tila lumitaw galing sa kawalan, dahilan para mawalan siya ng malay. Hindi siya nagbago. Pakiramdam ni Irish ay kumabog ang kanyang puso nang makita niya ang binata na nakasuot ng lila sa di kalayuan. Kitang-kita ang pananibik sa kanyang magandang mukha. Samantala, si Alvin na kakalabas lang ay nagulat din. Ang babaeng nakatayo sa harap niya ay maganda at kaaya-aya, at nakasuot siya ng matingkad na pulang damit. Ang kanyang balat ay kasing puti ng unang nyebe, at ang kanyang buhok ay kasing itim ng tinta ni Jiang Nan. Mukha siyang isang magandang diwata ng apoy. Habang nakatayo siya roon, ang lahat ng nasa paligid niya ay tila malabo kung ikukumpara. Hindi siya nagbago, naisip ni Alvin sa sarili. Ang kanyang mga iniisip ay katulad ng iniisip ni Irish. Parehong nakatayo sa langit ang lalaki at babae, nakatitig sa isa't isa ng walang imak. Walang sino man sa kanila ang nangahas na basagin ang katahimikan, natatakot na ang kanilang boses ay magiging sanhi ng pagkabasag at paglalaho ng eksena sa harap nila na parang panaginip. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay sumigaw si Alvin, Irish. Pagkatapos, mabilis siyang lumapit sa kanya. Kuya Darfield. Sigaw ni Irish sa nanginginig na boses, sa wakas ay natitiyak na niya na ang lalaking nasa harap niya ay hindi lamang isang kathang-isip niya. Sa isang kisap mata lang, pareho silang nagyakapan. Niyakap ng mahigpit ni Irish si Alvin habang ihilig niya ang kanyang ulo sa dibdib nito, pinakikinggan ang malakas na pagtibok ng puso nito. Niyakap niya ito ng mahigpit na parang natatakot siyang iwan siyang muli nito. Sa sandaling ito, tanging si Irish lamang ang nasa mga mata ni Alvin habang yakap niya ito. Ito ang babaeng muntik nang mamatay ng kusang loob niyang isakripisyo ang sarili para sa kanya. Sa oras na iyon, sinabi niya sa sarili na hindi niya ito bibiguin. Pareho silang nasa sarili nilang mundo, magkayakap, kaya hindi nila napansin na may ibang taong sumulpat din malapit sa kanila. Natural lang, hindi naman masama ang balak ng mga taong ito. Kung hindi, pareho sana nilang napansin ang kanilang presensya.
Sino siya? Nang lumapit si Alvin upang tingnan ang hindi imbitadong panauhin, ang kanyang boses ay nakakuha ng atensyon ni Brianna, ang bagong pinuno ng sect ng Fire Worship Sect, at ng 4 na Guardians of Fire Worship Sect. Nang makita ni Brianna si Alvin na yakap ang isang hindi pamilyar na babae, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Hindi siya galit o nakaramdam ng galit para sa kanyang kapatid, nagulat lang siya. Ilang taon na rin siyang kasama ni Alvin. Bagamat hindi niya masasabing kilala niya ito ng husto, alam niyang hindi ito isang taong walang kwenta. Bukod sa kanyang kapatid, ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong tinatrato ang ibang babae ng ganito kabait. Maya-maya, may naisip siya. Maaari kayang si Megan ang babaeng ito. Hindi nagtagal at lumitaw din ang 2 vice sect leader at ilang nagpapatrulyang elder mula sa Fire Worship Sect. Gayunpaman, pagdating nila, pinalayas sila ng 4 na guardians ng Fire Worship Sect. Natatakot ang 4 na Guardians of Fire Worship Sect na baka maputol ng mga taong ito ang masayang sandali ni Alvin kasama ang babaeng ito, at dahil dito, ay magdudulot ito ng pagkadismaya sa kanya. Tutal, labis naman silang natatakot sa kanya. Matapos umatras ang mga matataas na opisyal mula sa Fire Worship Sect, isang kaaya-ayang figure ang lumitaw sa tabi ni Brianna. Ang babaeng ito ay napakaganda. Sa katunayan, kamukha niya si Brianna. Ang tanging pagkakaiba ay ang kanilang ugali at tindig. Ang taong ito ay walang iba kundi si Kelly, ang kakambal ni Brianna. Pagkalabas pa lang ni Kelly, hindi napigilan ni Brianna na magtanong sa mahinang boses, "Kelly, siya ba si Megan?" Hindi niya alam na kapag nagsasalita siya, may bahid ng pait na maririnig sa boses niya. Hindi. Marahang umiling si Kelly. Dahil nakatutok ang kanyang pansin sa babaeng nakayakap kay Alvin, hindi niya napansin ang mapait na boses ni Brianna. Gayunpaman, may isang taong naruroon na nakarinig ng mapait na himig sa boses ni Brianna. Ang taong ito ay walang iba kundi si Heath, ang Panginoon ni Brianna at isa sa 4 na Guardians of Fire Worship Sect. Naisip niya, nakakalungkot. Tiyak na magiging isang pag-ibig na hindi nasusuklian. Natural lang nakilala ni Heath si Brianna dahil ito ang kanyang amo. Kaya naman, alam niyang may gusto si Brianna kay Alvin nang marinig niya ang tanong nito. Hindi si Megan. Kung gayon, sino siya? Tanong muli ni Brianna. Dapat siya ang nakababatang ate na si Irish, nakangiting sabi ni Kelly. Nakababatang kapatid na si Irish. Ang ibig mo bang sabihin ay si Irish? Siya ba ang muntik nang mamatay noong isinakripisyo niya ang sarili para iligtas si Alvin? Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Brianna nang marinig niya ang sagot ni Kelly. Narinig na niya ang tungkol kay Irish noong sila ay nagsasama pa noon. Nabanggit na ni Kelly si Irish ng ilang beses, kaya alam niyang si Irish ang babaeng nagsakripisyo ng kanyang buhay para kay Alvin. Noong una, nang marinig ni Brianna ang tungkol sa mga ginawa ni Irish, inakala niyang katangahan si Irish para isakripisyo ang kanyang buhay para sa isang taong maraming babae sa tabi niya. Gayunpaman, sa sandaling ito, naiinggit lamang siya kay Irish. Katulad ng kanyang kapatid, nagawa ni Irish na makuha ang puso ni Alvin. Ito ay isang bagay na kanyang inaasam ngunit malabong makamit. Kusang loob niyang isusuko ang kanyang posisyon bilang pinuno ng sekta ng pagsamba sa apoy kung maaari siyang manatili sa tabi nito at maging kanyang asawa. Gayunpaman, alam niyang ito ay isang panaginip lamang. Niluwagan ni Alvin ang pagkakayakap kay Irish at nagtanong sa malumanay na boses, "Irish, kumusta ka?" Itinaas ni Irish ang kanyang ulo habang nakatingin sa nakaukit na mukha ni Alvin. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso habang nagtatanong, "Naging mabuti naman ako. Kumusta ka naman, Kuya Darfield? Siguradong nagdusa ka sa loob ng maraming taon, hindi ba?" 2367. Kelly. Hindi ka ba kahit kaunti nagagalit na tinitingnan sila? Hindi mapakali si Brianna at hindi niya maiwasang magtanong sa kanyang kapatid matapos makita sina Alvin at Irish na naglalambingan na parang walang tao sa paligid. May ngiti sa kanyang mukha ang kanyang kapatid habang pinapanood ang dalawang iyon na muling nagkita pagkatapos ng mahabang panahon. Walang bahid ng pagkadismaya sa mukha ng kanyang kapatid kahit na matalik silang nag-aasikaso. "Bakit naman ako magagalit?" Umiling si Kelly at nakangiting sinabi. "Ate,
Basta't makakasama ko si Brother Alvin at makakasama ko siya araw-araw, sapat na iyon para sa akin. Iyon ang magiging pinakamagandang regalo sa akin ng Diyos. Wala akong pakialam sa mga babaeng nakapaligid sa kanya. Basta't may lugar ako sa puso niya, kontento na ako kahit gaano pa kaliit ang lugar na iyon. Mas lalong naging malambing ang tingin niya habang nagsasalita. Abot na ba sa puntong ito ang pagmamahal ni Kelly para sa kanya? Natigilan si Brianna nang marinig ang mga salita ni Kelly. Bagamat nahulog na rin ang loob niya kay Alvin, tila napakaliit ng nararamdaman niya kumpara kay Kelly. Samantala, ang mga tao sa gitnang rehiyon sa Upper Province na nagkagulo dahil sa balita tungkol kay Alvin ay nakatanggap ng isa na namang nakakagulat na balita. Hindi ba't ang mga Eminent Celestial ang pinakamakapangyarihang nilalang sa Dow Marshall Saint Land? Mas malakas ang mga Bodiless Celestial kaysa sa mga Eminent Celestial. Ang mga powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage na nabigo sa Celestial Ascension Tribulation ngunit nakaligtas sa pamamagitan ng paghiwalay ng kanilang mga kaluluwa mula sa kanilang mga pisikal na katawan ay naging mga Bodiless Celestial. Mayroong 9 na uri ng mga Celestial na walang katawan. Ang lakas ng dalawang Celestial na walang katawan sa Tribulation ay maihahambing sa isang Eminent Celestial. May 3, 4, 5. Hanggang sa 9 na Celestial na walang katawan sa 9 Tribulation, at ang kanilang lakas ay tataas sa bawat kapighatsang kanilang malalagpasan. Para akong pulaka sa mababaw na balon. Ngayong alam na natin ang tungkol sa mga Bodiless Celestial, parang biro lang ang Supreme Saint Rangkang. Isang sunod-sunod na nakakagulat na balita ang kumalat mula sa gitnang rehiyon at sinalanta ang buong Upper Province na parang isang bagyo. Tila ang balita ay nagbukas ng pinto sa isang bagong mundo para sa lahat. Ang balitang ito na nagsiwalat ng pagkakaroon ng mga Bodiless Celestial ay walang alinlangang nagdulot ng isang malakas na lindol sa Upper Province. Tila isang bagong panahon ang nagsisimula. Sa ilalim ng utos ni Alvin, ipinakalat ni Hero ang impormasyong ito sa gitnang rehiyon. Natural lamang na itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan nang ipakalat niya ang impormasyong ito dahil sa takot na magalit ang mga angkan ng Dragon at Phoenix. Ang mga angkan ng Dragon at Phoenix ang dalawang pinakamalakas na puwersa sa Dow Marshall Saint Land, at hawak na nila ang mga posisyong ito simula pa noong unang panahon. Ang mga ari-arian ng mga angkan ng Dragon at Phoenix ay matatagpuan ng napakalayo sa isa't isa. Ang angkan ng Phoenix ay naninirahan ng walang napapansin sa kanlurang rehiyon ng Upper Province, at ang angkan ng Dragon ay naninirahan sa silangang rehiyon ng Upper Province. Mayroong isang kahabaan ng mga tigang na bundok na natatakpan ng mga ulap sa buong taon sa silangang rehiyon. Kilala ito bilang isang bawal na lupain ng mga lokal dahil maraming tao mula sa Upper Province ang pumupunta at ginalugad ang lupain ngunit wala ni isa sa kanila ang nakabalik. Ito ang dahilan kung bakit naging tanyag ang lugar. Natural lamang, alam ng mga nakakaalam kung ano ang nakatago sa hanay ng mga bundok. Ito ang ari-arian ng angkan ng mga Dragon, ang 100,000 matayog na bundok. Ang 100,000 matayog na kabundukan ay ang hanay ng mga tigang na bundok na natatakpan ng mga ulap sa buong taon. Ito ay tinawag na 100,000 matayog na kabundukan dahil sa hindi mabilang na mga taluktok nito at sa malawak na lupang sinasakupan ng mga ito. Ang ari-arian ng angkan ng Dragon ay nahahati sa 3 bahagi. Isa sa mga ito ay ang tirahan ng mga ordinaryong miyembro ng angkan ng Dragon. Kabilang dito ang pinuno ng angkan at ang mga matatanda. Ang pangalawang bahagi ay isang lugar ng pagpupulong para sa mga walang katawan na Celestial mula sa angkan ng Dragon, at ang huling bahagi ay isang lugar ng pagpupulong para sa mga walang katawan na Celestial na hindi mula sa angkan ng Dragon. Marami sa mga walang katawan na Celestial na ito sa angkan ng Dragon ay mga tao at mga Saint Beast. Lahat sila ay may iisang katangian. Lahat sila ay nagmula sa 3 dakilang sekta. Maituturing silang mga ninuno ng 3 dakilang sekta. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang lumulutang sa ere sa ibabaw ng isang lambak habang nakatingin sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang at kinutya ito, "Brayden, hindi ba't pinagtawanan mo ang aking Black Ketre sect noon nang sabihin mong isang babae mula sa 7 Absolute sect ang nakapatay sa sect leader ng Black Ketre sect? Nabalitaan ko na ang sect leader na si Jackson mula sa inyong Fire Worship sect ay pinatay ng isang binata mula sa 7 Absolute sect, tama ba?"
Nang makita ng matandang lalaki na nagbago ang kulay ng mukha ng lalaking nasa katanghaliang gulang dahil sa galit, nagpatuloy siya sa pagyayabang habang nakataas ang isang kilay. Asahan na lang natin na napatay ang sect leader ng aking Black Ketra sect. Tutal, ang kanyang cultivation base ay nasa 7th form lamang ng Saint Celestial Stage. Gayunpaman, narinig ko na ang sect leader na si Jackson mula sa iyong Fire Worship sect ay nasa 9th form ng Saint Celestial Stage. Bukod dito, may chismis din na sinabing na master niya ang pinakamahusay na movement divine ability sa Dao Martial Saint Land. Kahit na ganoon, napatay pa rin siya ng kasalukuyang kahalili ng Fog Rain Progeny. Ang matandang lalaking ito ay dating isang Karmapa mula sa Black Ketra sect. Dinala siya rito ng isang walang katawan na Celestial mula sa angkan ng Dragon matapos siyang mabaigo sa kanyang Celestial Tribulation at maging isang walang katawan na Celestial. Kadalasan, ang mga bodiless celestial na ito na ibinalik mula sa labas ay hindi pinapayagang umalis maliban kung ang mga bodiless celestial sa angkan ng dragon ay may gawain para sa kanila. Ang mga sumubok na tumakas ay pawang pinapatay ng mga bodiless celestial sa angkan ng dragon. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nagngangalang Brayden ay mula sa Fire Worship sect. Ngumisi siya habang dumidilim ang kanyang ekspresyon, at malamig na kumikislap ang kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi niya mapabulaanan ang mga salita ng matanda. Ilang taon na ang nakalilipas, kinutya niya ang matanda nang makatanggap sila ng balita tungkol sa pagkamatay ng sect leader ng Black Ketra sect. Sino ang mag-aakala na babalik ang kanyang mga salita at kakagat sa kanya sa ganoong kaikling panahon? Ang sect leader ng Fire Worship ay pinatay din ng isang miyembro ng Seven Absolute sect. Biglang umalangaw-ngaw ang tawanan sa ere nang lumitaw ang isang matangkad at maskuladong matandang lalaki. Tumingin siya kay Brayden matapos tumigil sa pagtawa at sinabing may bahid ng pangungutya, "Brayden, narinig ko na matapos mapatay si Jackson ng isang binata mula sa Seven Absolute sect, itinalaga ng sect ang isang babae, si Brianna, bilang bagong pinuno ng sect. Nagpataw siya ng bagong patakaran sa sect na nagbabawal sa lahat ng miyembro na kalabanan ng Seven Absolute sect. Noong araw, ang tatlong malalaking sect ay may kasunduan na magsanib puwersa at harapin ang Seven Absolute sect. Sino ang mag-aakala na ang Fire Worship sect ay magiging walang silbi at magiging traidor? Ang maskuladong matandang lalaki ay walang iba kundi isang walang katawan na Celestial mula sa Heaven Divination sect. Ilang taon na ang nakalilipas, matapos mapatay ang pinuno ng sect ng Black Ketra sect, mabilis na sumunod ang balita ng pagkamatay ng pinuno ng sect ng Heaven Divination sect. Galit na galit siya nang marinig ang balita, ngunit wala siyang magagawa dahil hindi siya maaaring umalis sa angkan ng dragon. Ang dalawang matandang lalaki, ang mga walang katawan na Celestial mula sa Black Ketra sect at ang Heaven Divination sect, ay nagpatuloy sa pag-uusap habang kinukutya si Brayden. Brayden, mukhang sa tatlong sekta, ang Fire Worship sect ang pinakaduwag. Agad silang sumuko nang harapin ang sect leader ng Seven Absolute sect. Nabalitaan kong hindi winasak ng sect leader ng Seven Absolute sect ang Fire Worship sect dahil hipag niya ang bagong sect leader ng Fire Worship sect. Ang asawa niya ay tila ang Saint Girl ng Fire Worship sect. Akala ko ba ang Saint Girl ay dapat na dalisay? Paano siya naging asawa ng sect leader ng Seven Absolute sect? Mukhang ang mga miyembro ng Fire Worship sect ay matagal nang kumukuha ng pabor sa Seven Absolute sect simula pa noong una. Isang galit na boses ang biglang umalangaw-ngaw sa hangin. Lahat kayo ay talagang mahilig bugbugin ang isang tao kapag siya ay nadadapa. Maya-maya, isang figure ang lumitaw sa tabi ni Brayden. Pagkalabas niya, tinitigan niya ang dalawang matatanda at sinabing, "Ano itong kalokohan na hindi sinisira ng Seven Absolute sect ang Fire Worship sect dahil sa isang babae? Na para bang kayang sirain ng Seven Absolute sect ang Fire Worship sect o ang alinman sa tatlong dakilang sekta? Bakit kayong dalawa ay umaarte na parang uupo lang at manunood ang mga angkan ng Dragon at Phoenix kung susubukan ng Seven Absolute sect na sirain ang alinman sa tatlong dakilang sekta?" Ang taong ito na lumitaw sa tabi ni Brayden ay isa ring walang katawan na Celestial mula sa Fire Worship sect. Malinaw na mas mahusay siyang magsalita kumpara kay Brayden. Madali niyang napatahimik ang walang katawan na Celestial mula sa Black Ketra sect at sa Heaven Divination sect.
Pagkatapos niyang magsalita sa dalawang matandang lalaki, humarap siya kay Brayden at sinabi sa isang sadyang malakas na boses, "Brayden, ipinatawag tayo ni Master Darrell. Mukhang may gawain siya para sa atin sa labas ng angkan ng dragon." Sa labas ng angkan ng dragon. Nang marinig ng matatandang lalaki mula sa Black Keter Sect at Heaven Divination Sect ang mga salita ng bagong dating, ang kanilang mga mukha ay napuno ng inggit at puot. 2,368. Lahat ng mga celestial na walang katawan na dinala sa angkan ng mga makapangyarihang nilalang ng angkan ay pinagbawalang umalis. Sino mang sumubok na umalis ay papatayin ng walang anumang exception. Papayagan silang pansamantalang umalis, ngunit ang mga pagkakataong ito ay bihira at malayo ang pagitan. Para makaalis, ang mga walang katawan na celestial na ito mula sa tatlong malalaking sekta ay kailangang magkaroon ng patron. Kahit na ganoon, papayagan lamang silang umalis kapag ang kanilang mga patron ay may mga gawain na dapat nilang tapusin sa labas ng angkan ng dragon. Ito lamang ang paraan para pansamantala silang makaalis sa angkan ng dragon. Gayunpaman, sila ay tutugisin at papatayin kung hindi sila babalik sa loob ng itinakdang oras. Natural lang, nainggit ang lahat ng marinig nilang pinayagang umalis sa angkan ng mga dragon si Brayden at ang makapangyarihang grupo na mula rin sa Fire Worship Sect. Nako! Napakaswerte naman ni Brayden. Ang walang katawan na celestial mula sa Black Keter Sect na unang nangutya kay Brayden kanina ay naging matamlay. Tutal, kahit na makahanap sila ng patron, hindi ibig sabihin noon ay maaari na silang umalis sa angkan ng dragon. Bagamat hindi sila makakalabas ng matagal, mas mabuti na rin iyon kaysa sa makulong sa iisang lugar ng matagal na walang kalayaan. May misyon ba si Lord Darrell para sa atin? Agad na nagliwanag ang mga mata ni Brayden nang marinig ang sinabi ng lalaki. Tila nawala na ang kanyang masamang mood kanina. Halatang tuwang-tuwa siya sa sandaling ito. Tumingin kay Brayden ang walang katawan na celestial mula sa Black Keter Sect at ngumisi. Sana ay gamitin mo ang pagkakataong ito at makausap ang bagong pinuno ng sect ng pasamba sa apoy upang bawiin niya ang kanyang kautusan. Ang tatlong dakilang sect ay nangako na magsasanib puwersa upang harapin ang Seven Absolute Sect mula pa noong sinaunang panahon. Hindi dapat kalimutan ng Fire Worship Sect ang mga ugat nito. Naging nakakatakot ang kanyang boses habang nagsasalita. Tama iyan. Ganoon dapat. Sumangayon sa kanyang mga salita ang ilan pang mga walang katawan na celestial mula sa Black Keter Sect at sa Heaven Divination Sect na lumitaw. Dumilim ang ekspresyon ni Brayden. Ngumisi siya. Ako, si Brayden, ay hindi ko kailangan na sabihin ninyong lahat kung ano ang gagawin ko. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis kasama ang isa pang bodiless celestial mula sa Fire Worship Sect. Pagkaalis nila, ang mga bodiless celestial mula sa Black Keter Sect at ang Heaven Divination Sect ay nagsimulang mag-usap sa isa't isa. Sana ay hindi makaharap ni Brayden ang kahalili ng mga anak ng Fog Rain kapag lumabas siya. Kung hindi, tiyak na papatayin niya ang batang iyon at ipagmamalaki ito pagbalik niya. Bagamat hindi kalakihan ang Upper Province ng Dao Marshall Saint Land, hindi rin naman ito ganoon kaliit. Limitado lang ang oras niya para matapos ang misyon niya kaya maaaring wala siyang oras para mahanap ang kasalukuyang kahalili ng Fog Rain Progeny mula sa Seven Absolute Sect kahit na gusto niya. Kung gayon, maliban na lang kung ang kahalili ng Fog Rain Progent ay sapat na hanggal para ibunyag ang kanyang lokasyon o nananatili sa Fire Worship Sect para na ring naghahanap ng karayom sa dayami kung susubukan siyang hanapin ni Brayden. Sa teorya, ang mga walang katawan na celestial mula sa tatlong malalaking sekta ay hindi dapat makialam sa mga makamundong gawain o isagawa ang kanilang sariling mga agenda kapag umalis sila sa angkan ng dragon. Gayunpaman, hanggat hindi sila nagdudulot ng malaking gulo at bumabalik sa loob ng itinakdang oras, karaniwang hindi ito pinapansin ng angkan ng dragon. Dahil dito, sigurado silang tiyak na papatayin ni Brayden si Alvin kung makakasalubong niya ito. Hindi nila kailanman naisip na may posibilidad na matalo si Brayden. Tutal, si Alvin ay isa lamang eminent celestial. Ang pinakamahina sa kanila ay ang Three Tribulation Bodiless Celestials. Madali para sa kanila na patayin ang isang eminent celestial sa isang pitik lang ng kanilang mga daliri.
Bukod dito, dahil may mga angkan ng dragon at phoenix sa paligid, hindi sila nag-aalala na kayang sirain ni Alvin ang tatlong malalaking sekta. Natural lang, lahat sila ay umaasa na hindi makakaharap ni Brayden si Alvin. Wala silang pakialam kung buhay pa o patay na si Alvin. Ayaw lang nilang ipagmalaki ito ni Brayden pagbalik niya at sabihing nagawa niyang ipaghiganti ang kanyang sekta samantalang sila ay hindi man lang makapaghiganti sa kanilang mga sekta. Gaya ng kasabihan, gusto ni Buddha ng insenso, at gusto ng tao ng mukha. Sa impyernong ito kung saan hindi man lang dumating ang mga ibon, nababagot sila ng husto. Wala na silang natitirang dahilan para mabuhay maliban sa kanilang pagmamataas. Dumating ang walang katawan na celestial mula sa Black Ketre sect nang marinig niya na si Jackson, ang pinuno ng sect ng Fire Worship sect, ay pinatay upang kutain si Brayden. Ito ay paghihiganti ng kutsain siya ni Brayden tungkol sa pagpatay sa pinuno ng sect ng Black Ketre sect ng isang batang babae mula sa Seven Absolute sect. Kailan ako ipapadala ng aking Panginoon sa isang misyon? Hindi mapigil ang mag-isip ng mga bodiless celestial mula sa Black Ketre sect at Heaven Divination sect. Samantala, si Brayden na papunta sa kanyang patron ay tumingin sa walang katawan na celestial sa tabi niya at nagtanong, Wanchong, may alam ka ba tungkol sa misyong inilaan sa atin ni Lord Darrell? Hindi ko alam ang mga detalye, pero base sa tono ni Lord Darrell sa voice transmission Jade Token, parang apurahan ito, seryosong sabi ni Wanchong. Tumango si Brayden. Brayden, sabi ni Wanchong, na parang may naalala, alam kong tuwang-tuwa ka sa pag-alis sa angkan ng dragon. Maaari mo ring isipin na hanapin ang kasalukuyang kahalili ng Fog Rain progeny mula sa Seven Absolute sect upang ipaghiganti ang batang iyon, si Jackson, nang sa gayon ay maipagmalaki mo ito sa iba. Gayunpaman, umaasa ako na uunahin mo ang gawaing ibinibigay sa atin ni Lord Darrell. Kung mabibigo tayo sa ating gawain, mawawala ang tiwala ni Lord Darrell. Sa oras na iyon, mawawala ang lahat ng ating pagkakataong umalis sa angkan ng dragon sa hinaharap. Matigas ang kanyang boses nang magsalita siya. Tutal, alam niya kung gaano kabihira ang payagang umalis sa angkan ng dragon. Kung mabibigo sila sa misyon, maaaring hindi na sila payagang umalis muli sa angkan ng dragon. Maraming halimbawa ng mga walang kawan na celestial na nabigo sa kanilang mga misyon at nawala ng lahat ng pagkakataong umalis sa angkan ng dragon. Huwag kang mag-alala. Alam ko na ang gagawin. Same time na tumango si Brayden. Naintindihan niya ang gustong sabihin ni Wanchong. Nang paalis na sina Brayden at Wanchong sa lugar na nakatalaga sa mga walang katawan na celestial mula sa tatlong malalaking sekta, isang dumadagandong na boses ang umalangaw-ngaw. Tumayo kayo dyan. Nanginig silang dalawa sa takot nang marinig ang boses na iyon. Swoosh! Isang matandang lalaki ang bumaba mula sa langit. Sa loob lamang ng 2 o 3 hakbang, tumayo siya sa harap ni Brayden at Wanchong. Ang matandang lalaking ito na nakasuot ng berdeng roba ay matangkad at maskulado. Ang aura na kanyang inilalabas ay dominante at nakakatakot na malakas na parabang siya ang hari ng mundo. Hindi bago kina Brayden at Wanchong ang ganitong aura. Ito ang puwersa ng dragon mula sa isang banal na dragon matapos maabot ng kanilang mga cultivation base ang isang partikular na yugto. Pagkalabas pa lang ng matandang lalaking nakaberde, sabay-sabay siyang binati ni Brayden at Wanchong sa isang napakamapagkumbabang tono. Panginoon Dexter. Ang matandang lalaking ito na nakadamit berde ay isa sa mga bodiless celestial ng angkan ng dragon na inatas ang bantayan ng mga bodiless celestial mula sa tatlong malalaking sekta. Dahil isa siyang 6th Tribulation bodiless celestial, natural lang na mas malakas siya kaysa kina Brayden at Wanchong. Malamig na nagtanong si Dexter, ang matandang lalaking nakaberde, saan ka pupunta? Panginoon Dexter, ipinatawag tayo ni Panginoon Darrell. May kinalaman siya sa atin, magalang na sabi ni Wanchong na nakatayo sa tabi ni Brayden habang humahakbang papalapit. Young Master Darrell. May bahid ng paggalang na sumilay sa kaibuturan ng mga mata ni Dexter nang marinig niya ito. Pagkatapos, bahagyang lumambot ang ekspresyon ng kanyang mukha nang sabihin niya, dahil ipinatawag ka na niyang Master Darrell, sige. Umalis siya pagkatapos niyang magsalita. Bagamat mas malakas si Dexter kaysa kay Darrell, magalang siya kay Darrell at tinawag niya itong batang Panginoon dahil ang kanyang ama ay isa sa pinakamalakas na makapangyarihang nilalang sa angkan ng mga dragon.
Pagkaalis ni Dexter, sina Brayden at Wanchong ay nagtungo sa mga tirahan ng mga walang katawan na celestial sa angkan ng mga dragon upang makita ang kanilang patron, si Daryl. Ang isang patron ay isang magandang paraan para tawagin nila si Daryl. Gayunpaman, ang totoo, siya ang kanilang Panginoon, at sila ay kanyang mga alipin. Nang sa wakas ay dumating sina Brayden at Wanchong sa isang lambak sa bundok na may magagandang burol at ilog, nakita nila si Daryl. Tila mayroon silang pahiwatig na pagkakaintindihan kay Daryl dahil tiningnan lamang nila ito ng may paggalang nang hindi nagsasalita pagdating nila. Si Daryl ay ang gwapong binata na nakaupo sa isang pavilion, tumutugtog ng gusheng. Umalangaw-ngaw sa lambak ang malamyos na tunog ng musika at tumigil lamang pagkalipas ng 15 minuto. Tumangala si Daryl kina Brayden at Wanchong at walang pakialam na sinabi, "Nandito kayong dalawa." "Lord Daryl." Dali-dali silang yumuko ng may paggalang kay Daryl. "May gawain ng tatay ko para sa inyong dalawa," sabi ni Daryl nang hindi nagpapaligoy-ligoy. Kataas-taas ang elder. Nanlaki ang mga mata ni Brayden at Wanchong sa gulat nang marinig ang mga sinabi ni Daryl. "Bisitahin at magbasa pa ng nobela para matulungan kaming mabilis na ma-update ang kabanata. Maraming salamat." 2369. Bilang isa sa mga tagasunod ni Daryl, alam ni Brayden at Wanchong na ang ama ni Daryl ay isang Supreme Elder at isa sa pinakamalakas na powerhouse sa angkan ng dragon. Hindi sila sigurado kung siya ay isang 7 o 8 Tribulation Bodiless Celestial. Sa anumang kaso, mas malakas siya kaysa sa kanilang dalawa. Pareho silang natural na nagulat at na-pressure nang malaman nilang ang gawaing ibibigay sa kanila ay galing sa ama ni Daryl. Kung hindi nila nagawa ang isang gawaing ibinigay sa kanila ni Daryl, kung hindi man lang nila nagawa, hindi na sila bibigyan ng mga misyon sa hinaharap. Gayunpaman, kung hindi nila nagawa ang isang gawaing ibinigay ng ama ni Daryl, tiyak na magdurusa sila kung hindi sila papatayin. Sabi ng tatay ko, kamakailan lang, may nagbubunyag na may mga bodiless celestial sa gitnang rehiyon. Mahinahong sabi ni Daryl. "Ano? Sino ang matapang? Mayroon ba siyang hiling na mamatay? Hindi ba niya alam na pinagbawalan ng angkan ng dragon at phoenix ang mga nakakaalam na ibunyag ang pagkakaroon ng mga bodiless celestial?" Nang marinig ito ni Brayden at Wanchong, sila ay nagulat at labis na natakot. "Ito ang dahilan kung bakit ko kayo pinapunta rito. Kayo ang mag-iimbestiga at tuklasin kung sino ang hindi pumayag sa pamamahala ng mga dragon at phoenix at naglantad sa pagkakaroon ng mga bodiless celestial." Malamig na kumislap ang mga mata ni Daryl. "Kung ang salarin ay mas mahina kaysa sa inyong dalawa, hulihin siya at ibalik. Gayunpaman, kung ang salarin ay mas malakas kaysa sa inyong dalawa, bumalik ka agad. Ako mismo ang aalis, papatayin siya sa oras na iyon." Naging malamig ang kanyang aura nang matapos siyang magsalita, dahilan para maramdaman ni Brayden at Wanchong na parang nakulong sila sa isang kuweba ng yelo. "Oo." Masunuring sagot ni Brayden at Wanchong habang nanginginig. "Ang dalawang minor at major mirror image talisman na ito ay para sa iyo. Sabihin mo agad sa akin kung hindi ka bagay sa taong iyon." Kumuha si Daryl ng dalawang anting-anting at inihagis ang mga ito kina Brayden at Wanchong na dali-daling hinawakan ito sa kanilang mga bisig at ligtas na itinago. "Bibigyan ko kayong dalawa ng 1 taon para matapos ang gawaing ito. Alam niyo na ang susunod na gagawin, di ba?" Malamig na tanong ni Daryl matapos nilang iligpit ang mga minor-major mirror image talisman. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ni Brayden at Wanchong nang marinig nila ang mga salita ni Daryl. Dali-dali silang nanumpa sa parusang kidlat na babalik sila sa angkan ng dragon sa loob ng 1 taon o kung hindi ay papatayin sila sa parusang kidlat. Natural lamang na ito ang pinakamahusay na paraan para makontrol sila ng angkan ng dragon. Binigyan sila ni Daryl ng order token pagkatapos nilang manampa sa panunumpa ng parusang kidlat. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, "Sige na." Hindi nag-aksaya ng oras sina Brayden at Wanchong at agad na nilisan ang lugar ng paglilinang ni Daryl. Nang paalis na sila sa lupain ng angkan ng dragon, hinarang sila ng isa pang makapangyarihang nilalang. Gayunpaman, pinayagan silang umalis nang maipakita nila ang kanilang mga order token. Gamit ang mga order token na ito, malaya silang makakalabas at makakapunta sa angkan ng dragon.
Gayunpaman, kailangan nilang ibalik ang mga ito kay Daryl kapag natapos na nila ang kanilang gawain. Pagkatapos noon, lumipad sina Brayden at Wanchong palabas ng lupain ng angkan ng mga dragon, nilisan ng 100,000 matayog na kabundukan. Alis na tayo. Ako, si Wanchong, ay matagumpay na nakaalis sa angkan ng mga dragon. Pareho silang sumigaw sa tuwa upang ilabas ang kanilang mga emosyon na kinailangan nilang pigilan sa angkan ng mga dragon pagkaalis nila sa 100,000 matayog na bundok. Simula nang sila ay maging mga walang katawan na celestial, dinala sila sa angkan ng mga dragon. Ito ang unang pagkakataon na umalis sila sa angkan ng mga dragon. Nagpasya silang dalawa na pumunta muna sa gitnang rehiyon. Dahil galing ang balita sa gitnang rehiyon, simulan na natin ang ating investigasyon doon. Sabi ni Wanchong. Sige. Tumanggaw si Brayden bilang pagsang-ayon. Ito rin ang nasa isip niya. Dahil sa kanilang bilis, mabilis silang nakarating sa gitnang rehiyon. Pagdating nila, agad nilang tinungo ang pinakamaabalang lungsod sa gitnang rehiyon, ang Sin City. Ito ang lugar kung saan nagtitipon ang maraming cultivator na walang sekta. Mabilis silang nakahanap ng isang mataong restaurant para simulan ang kanilang pagsisiyasat. Sa kasamaang palad, kahit ilang araw na ang lumipas, walang naging resulta ang kanilang investigasyon. Sa kasalukuyan, sina Brayden at Wanchong ay nasa isang silid sa loob ng isang bahay tuluyan. Bueno, makakasiguro tayo na ang taong nagsiwalat ng pagkakaroon ng mga walang katawan na celestial ay lubhang maingat, sabi ni Wanchong na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Oo, sabi ni Brayden na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, mukhang wala talagang iniwang bakas ang salarin. Batay dito, medyo halata na sinasadya niyang ibunyag ang pagkakaroon ng mga bodiless celestial para pukawin ang mga dragon at Phoenix clan. Malaki ang posibilidad na ang salarin ay isang bodiless celestial din. Buong kumpiyansang sabi ni Wanchong, kung hindi, imposibleng hindi siya mag-iwan ng bakas. Bukod pa rito, bukod sa mga matataas na opisyal sa tatlong malalaking sekta, ang mga nakakaalam tungkol sa bodiless celestials ay mga bodiless celestials din. Bagamat hindi alam ng mga matataas na opisyal ang patakarang ipinapatupad ng mga angkan ng Dragon at Phoenix, malabong na ipakalat nila ang balitang ito. Tutal, wala naman silang mga bodiless celestial sa kanilang mga sekta. Ang pagbubunyag ng pagkakaroon ng mga bodiless celestial ay magpapababa lamang sa kanilang katayuan at prestihiyo, na pagpasyahan ni Wanchong sa isang buntong hininga. Tama ka. Tiyak na may ebidensya kung isa sa tatlong dakilang sekta ang naglabas ng balitang ito. Ang tanging posibilidad na natitira ay isa pang walang katawan na celestial ang salarin. Pagsangayon ni Brayden kay Wanchong. Kailangan nating ipagpatuloy ang pagsisiyasat. Kahit na ang kabilang panig ay isang walang katawan na celestial, dapat ay may palatandaan sa kung saan. Kailangan lang natin itong mahanap at sa kalaunan ay mahahanap din natin ang salarin, sabi ni Wanchong. Tumanggaw si Brayden. Pagkatapos noon, masusing hinalughog at inimbestigahan nila ang Sin City at inulit ang proseso habang palabas sila ng lungsod. Mabilis lumipas ang panahon. Sa isang kisap mata, isang buwan na ang lumipas simula nang umalis sina Brayden at Wanchong sa angkan ng mga dragon. Sa isang lugar sa kanluran ng Sin City. Medyo naiinis na sabi ni Brayden, isang buwan na ang lumipas, pero wala pa rin tayong nakukuhang lead. Maaari lamang tayong magpatuloy sa pagsisiyasat. Sigurado akong may matutuklasan tayo kalaunan. Mayroon pa akong ilang mga lead na dapat suriin, marahil ang isa sa mga ito ay maaaring humantong sa isang tagumpay, matiyagang sabi ni Wanchong. Wanchong. Biglang tumingin si Brayden kay Wanchong nang may kislap sa kanyang mga mata. Na-verify ko na lahat ng lead na mayroon ako. Pupunta ako sa Fire Worship Sect sa susunod na mga araw. Ikaw. Balak mo bang bumalik sa sekta at hilingin sa babaeng iyon na bawiin ang kanyang utos? Si Wanchong ay isa ring walang katawan na celestial mula sa Fire Worship Sect. Hindi mahirap para sa kanya na hulaan ang intensyon ni Brayden. Natural, ang babaeng tinutukoy niya ay si Brianna, ang bagong pinuno ng sect ng Fire Worship Sect. Oo. Tumanggaw si Brayden. Simula pa noong unang panahon, ang ating Fire Worship Sect ay nakipaglaban kasama ang Black Ketre Sect at ang Heaven Divination Sect laban sa Seven Absolute Sect. Lumampas na sa hangganan ang babaeng iyon.
Kahit na ang kasalukuyang kahalili ng Fog Rain progeny ay ang kanyang bayaw, paano siya makakaisip ng ganito katawa-tawang patakaran? Hindi ko lang hihilingin sa kanya na bawiin ang kanyang utos, kundi aalisin ko rin siya sa posisyon ng pagiging pinuno ng sect. Batay sa mga salita ni Brayden, halata na hindi siya nasisiyahan kay Brianna. Sige, sige. Tumanggaw si Wanchong. Gayunpaman, kailangan mong bumalik sa sandaling matapos mo nang ayusin ang bagay na ito sa sekta. Huwag mong kalimutan ang aming misyon. Ang misyong ito ay mula sa ama ni Lord Daryl, isang kataas-taasang elder ng angkan ng dragon. Kung mabibigo tayo, hindi lamang mawawala sa atin ang pagkakataong makalabas muli sa hinaharap, malaki ang posibilidad na magdusa rin tayo mula sa parusa. Hindi tayo naiiba sa mga langgam sa angkan ng dragon. Maaari tayong patayin ni Lord Daryl kung gugustuhin niya. Naging malungkot ang kanyang boses habang nagsasalita. Huwag kang mag-alala. Seryosong tumanggaw si Brayden. Aabutin ko ng ilang araw, pinakamatagal. Ilang araw. Bibigyan kita ng 2 araw. Kailangan mong bumalik sa loob ng 2 araw. Sabi ni Wanchong sa malalim na boses, sapat na ang 2 araw para maayos mo ang mga bagay-bagay sa sekta namin. Huwag mong sabihin sa akin na may balak ka pa ring patayin ang kasalukuyang kahalili ng mga anak ng ulap na ulan para maipagmalaki mo ito pagbalik mo sa angkan ng mga dragon. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang gagawin. Hindi ko sasayangin ang oras ko sa paghahanap sa batang iyon. Sabi ni Brayden. Natural lang, hiniling niya na mahanap ang kahalili ng Fog Rain progeny, ang unang absolute ng 7 absolute sect, at patayin ito upang ipaghiganti si Jackson. Sa ganoong paraan ay makapagmamalaki siya pagbalik niya sa angkan ng mga dragon. Gayunpaman, hindi niya tinangkang kalimutan ang misyong ibinigay sa kanya. 2,370. Sa Fire Worship Sect, at sa cultivation place ni Brianna, ang bagong sect leader ng Fire Worship Sect. Sa looban ng isang maluwang na mansyon sa isang malaking lumulutang na isla, 2 napakagandang babae ang nakaupo sa harap ng isang mesang bato. Pareho silang nag-uusap at nagtatawanan, na parang magkapatid na malapit sa isa't isa. Sa kabilang panig, isang binata na nakasuot ng lila ang nagtuturo ng paglalaro ng espada sa isang batang babae. Ang binata na nakasuot ng lila at ang dalaga ay walang iba kundi si Alvin at ang kanyang anak na si Vilma. Samantala, ang 2 magagandang dalaga na nag-uusap at nagtatawanan ay sina Kelly at Irish na isang buwan nang nasa Fire Worship Sect. Bagamat matagal nang magkakilala sina Kelly at Irish, unang beses pa lamang silang nagkakilala noong pumunta si Irish sa Fire Worship Sect. Dahil pareho silang mababait at maalalahanin, maayos ang kanilang pagsasama. Para sa mga hindi pa nakakakilala ng higit pa, maaaring isipin pa nila na ang 2 babae ay magkapatid o matalik na magkaibigan na matagal nang magkakilala. Habang nagpa-practice si Vilma ng kanyang paglalaro ng espada, kumurap siya at sinadyang tinanong si Alvin, "Daddy, mas gusto mo ba si Mama o si Tita Irish?" Nabigla si Alvin sa tanong ni Vilma. Hindi niya inaasahan na itatanong ng kanyang anak ang ganoong tanong. Nang makabawi siya, nagkunwari siyang galit at sinabing, "Ano ang natututunan mo? Bakit mo itinatanong ang ganyang tanong? Ipagpatuloy mo ang pagsasanay mo sa paglalaro ng espada." "Daddy, galit ka ba dahil nahihiya ka?" Pabiro na sabi ni Vilma, hindi pinansin ang galit ni Alvin. "Kung hindi ka magpo-focus, hindi na kita tuturuan sa hinaharap. Kailangan mong magpaturo sa nanay mo." Sabi ni Alvin habang pinipigilang matawa sa kukulaitan ng anak niya. Ito lang ang paraan para makikinig sa kanya ang anak niya. Totoo nga, agad na sumuko si Vilma at sinabing may lungkot sa mukha, "Daddy, mali ako. Hindi ko na ito gagawin." "Anong ayaw mong gawin?" Mapangasar na tanong ni Alvin. "Hindi na kita pagtatawanan, Daddy," sabi ni Vilma nang may labis na pagnguso. Hindi naman sa iniisip ni Vilma na mababa ang kanyang ina. Gayunpaman, ang kanyang ama ay masyadong kapansin-pansin sa mga teknik ng espada nito kaya pakiramdam niya ay hindi siya makakarating sa ganoong antas kung hindi siya matututo mula sa kanyang ama. Hindi napigilan ni Alvin ang kanyang ngiti nang makita niyang masunurin ang kanyang anak na babae, kahit na nag-aatubili. Ipinagpatuloy niya ang pagbabantay kay Vilma habang nagsasanay ito ng paglalaro ng espada bago napunta ang kanyang mga iniisip sa iba pang miyembro ng 7 Absolute Sect.
Bukod kay Irish, sina Nympha at ang iba pa ay hindi pumunta sa fire worship sect. Malamang na hindi nila alam na nasa fire worship sect pa rin ako. Hanggang ngayon, si Irish lang ang nakilala niya na siyang kahalili ng Blazing Phoenix Progeny, ang 5th Absolute ng 7 Absolute sect. Hindi pa niya nakikilala ang iba pang mga kahalili ng iba pang mga Absolute. Dapat ko bang ilabas ang impormasyon na ako ay nasa fire worship sect? Naisip niya sa sarili. Maya-maya, umiling siya. Hindi iyon katalinuhan. Tutal, maaaring isipin ng mga angkan ng Dragon at Phoenix na pinatay ko si Jackson at itinalaga si Brianna bilang pinuno ng Puppet Sect para makontrol ang Fire Worship Sect. Bagamat sinasabing hindi makikialam ang mga angkan ng Dragon at Phoenix hanggat hindi ko sinisira ang tatlong malalaking sekta, sa palagay ko ay hindi sila magiging masaya kung iniisip nilang gustong kontrolin ng sect leader ng 7 Absolutes ang Fire Worship Sect. Sa huli, napagpasyahan niyang hindi makabubuting ipahayag na siya ay nasa fire worship sect. Hindi nagtagal at nakaisip si Alvin ng solusyon para muling magsama-sama kasama ang iba pang miyembro ng 7 Absolute Sect. Mukhang kailangan kong maghanap ng ibang lugar para magsama-sama tayong lahat. Naaalala ko ang sinabi ni Irish na ang 7 Absolute Sect ay may pansamantalang base sa hilagang rehiyon ng Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Kung hihilingin namin ni Irish na ibalik sila, sigurado akong hindi magtatagal at magkikita tayong lahat. Kakausapin na sana ni Alvin si Irish tungkol dito ng isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang tainga, na ikinagulat niya. Si Hero iyon, ang tagasunod ni Alvin, na isang walang katawan na celestial. Guru, isang walang katawan na celestial ang paparating. Isang walang katawan na celestial. Nanlaki ang mga mata ni Alvin sa gulat. Ilang sandali matapos. Swoosh! Oy! Isang maringal at mapang-ipong puwersa ang bumagsak mula sa kalangitan. Sa isang kisap mata lamang, natakpan nito ang halos buong kalangitan sa ibabaw ng Saint Land of the Fire Worship Sect, na ikinabahala ng lahat. Napakalakas na aura. Sino ba yan? Sino ba yan? Paano sila nang ahas na kumilos ng ganito kawalang hiya sa Fire Worship Sect? Ang aura na ito. Tila mas malakas kaysa sa aura ng isang eminent celestial. Isa ba itong bodiless celestial? Maaari bang ang taong ito ay tagasunod din ni Guardian Alvin? Natukoy din ng 4 na Guardians of Fire Worship Sect ang aura na ito. Bukod sa kanila, maging ang mga pinuno ng Vice Sect at ilang elder ng Golden at Silver Flame ay naalerto tungkol dito. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at lumipad palabas ng kanilang mga lumulutang na isla. Samantala, si Brianna, ang bagong pinuno ng sekta ng Fire Worship Sect, na nasa closed-door cultivation ay naalerto rin sa aura. Hindi tulad ng mga matataas na opisyal na pumunta para tingnan ang pinagmumulan ng makapangyarihang aura, agad niyang hinanap si Alvin. Anong nangyayari? Isa itong walang katawan na celestial, sabi ni Alvin. Walang katawan na celestial. Natigilan si Brianna bago biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Anong ginagawa ng isang walang katawan na celestial sa Fire Worship Sect? Sa sandaling ito, tila galing lang sa ere si Hero sa likuran ni Alvin. Pagkalabas niya, mabilis niyang sinabi, "Guro, kilala ko siya." Oh! Kumislap ang mga mata ni Alvin, ibig sabihin ba nito ay galing din siya sa panahon mo? Oo, tumango si Hero at sinabing, "Noon, ako ang pangalawa sa Supreme Saint Rankang at siya naman ang pangatlo. 4,000 taon na ang nakalilipas, isa siya sa Guardians of Fire Worship Sect. Ang pangalan niya ay Brayden. Brayden." Tila hindi naapektuhan si Alvin sa revelasyon ni Hero, ngunit tila nabigla si Brianna. Brayden Lee. Siya ay isang tagapangalaga ng sekta na nabigo sa Celestial Ascension Tribulation 4,000 taon na ang nakalilipas. Buhay pa ba siya? Sa sandaling ito, napagtanto niya na si Brayden ay malamang na isang 4 Tribulation bodiless celestial na katulad ni Hero. Bahagyang hindi makapaniwala at nalito ang makikita sa kanyang mukha habang bumubulong siya, akala ko ba lahat ng bodiless celestials mula sa ating sekta ay hawak ng mga angkan ng Dragon at Phoenix? Alam niya ito dahil isiniwalat sa kanila ni Hero ang dahilan kung bakit walang bodiless celestials ang tatlong malalaking sekta.
Hindi siya nagulat na mayroong bodiless celestial mula sa fire worship sect, ngunit nagulat siya sa katotohanan na ang isang bodiless celestial mula sa fire worship sect ay pinayagang bumalik sa sekta. Maaaring pinapunte siya ng Dragon o Phoenix Clan para sa isang misyon at nagpasya siyang dumaan sa sekta. Matagal ng isang bodiless celestial si Hero. Natural lang na mahulaan niya kung bakit biglang lumitaw si Brayden. Bumagsak siya sa Heavenly Tribulation 4,000 taon na ang nakalilipas. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang malamig na sinabi, ibig sabihin nito ay isa ring for Tribulation bodiless celestial si Brayden tulad mo. Bagamat hindi nakatingin si Alvin kay Hero, alam ni Hero na ang tanong ay para sa kanya. Dali-dali siyang sumagot, oo. Tara na at salubungin natin siya. Lumipad si Alvin pataas sa kalangitan at nilisan ang lumulutang na isla sa isang kisap-mata lamang. Hindi na kailangang sabihin, sinundan din ni Hero, Brianna, Kelly, Vilma, at Irish si Alvin. Tumingin si Alvin sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang na napapaligiran ng 4 na tagapangalaga ng fire worship sect. Tinaas niya ang isang kilay at nagtanong, si Brayden ba iyon? Hindi naglakas loob si Hero na paghintayin si Alvin kaya agad siyang sumagot, oo, siya nga. Ninuno. Sa sandaling ito, ang 4 na tagapangalaga at ang matataas na opisyal ng fire worship sect ay magalang na yumuko kay Brayden. Tila alam nilang si Brayden ay isang tagapangalaga ng fire worship sect 4,000 taon na ang nakalilipas. Nararapat lamang na tawagin nila siya bilang ninuno. Ang ating fire worship sect ay may mga celestial na walang katawan. Akala ko ang sekta natin ay walang mga bodiless celestial. Sinulyapan ni Brayden ang karamihan habang nagtatanong sa malalim na boses, sino si Brianna? Pagkasabi ni Brayden, agad na napalingon ang mga tao kay Brianna na kararating lang kasama si Alvin. Sinundan ni Brayden ang paningin ng karamihan at hindi nagtagal ay nakita niya si Brianna. Pinaikit niya ang kanyang mga mata na malamig na kumikislap. Kaya ikaw si Brianna. Ako si Brianna, ang bagong pinuno ng sekta ng fire worship sect. Isang karangalan ang makilala ka. Agad na tugon ni Brianna. Yumuko siya at binati si Brayden pagkatapos nitong magsalita. Bagong pinuno ng sekta. Ngumisi lang si Brayden kay Brianna kahit gaano ito kagalang. Pagkatapos, sinulyapan niya ito bago malakas na sinabi, ipinapahayag ko na si Brianna ay hindi na ang pinuno ng sekta ng pagsamba sa apoy mula ngayon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi ma-master.